Nakipag-dinner date si Yoshida sa babaeng napapanaginipan niya. Sa panahon ng petsa nahuli siya sa isang paligsahan sa pagtitig sa kanyang dibdib at ipinahayag ni Eri ang kanyang pasasalamat para sa magandang gabi. Sa wakas ay nakakuha si Yoshida ng lakas ng loob na hilingin sa kanya na maging kanyang kasintahan, ngunit sa kasamaang palad siya ay magalang na tumanggi na nagsasabi na siya ay nasa isang relasyon sa loob ng 5 taon. Sa pakiramdam na tinanggihan ginugol ni Yoshida ang kanyang kaibigan, ipinahayag ang kanyang pagkabigo at hinihiling na may sinabi si Eri tungkol sa kanyang relasyon ng mas maaga. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya ang kaibigan ni Yoshida na umuwi, iniwan siyang mag-isa na maglakad pauwi, nakaramdam ng galit at sama ng loob kay Eri. Habang naglalakad siya, nakita ni Yoshida ang isang batang babae na nakaupo sa ilalim ng isang street lamp at nagtataka siya kung bakit siya nasa labas ng napakagabi. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, lumapit siya sa kanya at nagtanong tungkol sa kanyang ginagawa. Iminungkahi niya na dapat siyang umuwi, ngunit tumugon ang batang babae na wala ng mga tren na tumatakbo. Nagulat si Yoshida at nagtanong kung balak niyang manatili doon buong gabi. Ngumiti ang dalaga at nagmungkahi na maaari siyang manatili sa kanyang lugar. Tinanong niya siya bilang mister at tinanong siya kung anong uri ng babae ang mananatili sa lugar ng isang estranghero. Pagkatapos ay ibinunyag niya na wala siyang ibang mapupuntahan at walang pera na pambayad para sa tirahan. Nagulat si Yoshida sa kanyang panukala at nagtanong kung inaasahan niyang payagan siyang manatili ng libre. Sa kanyang pagtataka, inalok ng dalaga na makipagtalik sa kanya kapalit ng matutuluyan. Naalarma si Yoshida sa kanyang mga salita at iniisip kung lahat ng babae ngayon ay ganito. Sa huli ay napagtanto niya na siya ay isang kakaibang indibidwal lamang at mariing sinabi sa kanya na huwag magbiro. Iginiit ng batang babae na dapat siyang hayaan ni Yoshida na manatili ng libre sa kabila ng estado ng kanyang maruming apartment. Naramdaman ni Yoshida na hindi niya problema ang malaman ang tungkol sa kanya at plano niyang paalisin siya kinaumagahan. Humiga siya at hinahayaan siyang gawin ang gusto niya. Gayunpaman nagsimula siyang maghubad at nagtanong kung may gusto siyang gawin sa kanya. Tumanggi si Yoshida at sinabi sa kanya na naaakit siya sa matatandang babae. Pagkatapos ay tinanong ng batang babae kung maaari niyang gawin ang anumang bagay para sa kanya, kung saan siya ay tumugon sa pamamagitan ng paghiling ng miso soup na ginawa ng isang babae. Nakatulog si Yoshida na iwan ang dalaga sa kanyang iniisip. Kinaumagahan nagising si Yoshida at natarante, iniisip na huli na siya sa trabaho, na alala lang na linggo pala. May naaamoy siyang niluluto at narinig niyang binati siya ng dalaga ng masaya at magandang umaga. Nagising si Yoshida na nalilito at hindi na maalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Tinanong niya kung bakit nasa bahay niya ang isang high school na babae, ngunit ipinaalala nito sa kanya na pumayag itong manatili siya. Sa una ay nag-aalinlangan si Yoshida sa kanyang pag-angkin, ngunit iginiit niya na talagang sumang-ayon siya dito. Nag-aalala na baka may nagawa siyang hindi nararapat, tinanong ni Yoshida kung may ginawa ba siya sa kanya. Tinitigan siya ng dalaga dahilan para hindi siya mapalagay, ngunit sinisiguro nito sa kanya na nagbibiro lang siya. Sinabi niya sa kanya na tumanggi itong makisali sa anumang sexual na aktibidad kasama niya na ikinagaan ng loob niyang marinig. Pagkatapos ay naghanda siya ng miso soup para sa kanya, ngunit binalaan siya ni Yoshida na huwag gumawa ng sopa sa bahay ng isang estranghero. Itinuro ng dalaga na siya ang humiling nito at patuloy na tinatawag siyang Mr. Ini sa kanyang palayaw. Sinabi sa kanya ni Yoshida na huminto at hiniling na umalis siya. Tinanong niya kung wala ba talaga itong natatandaan noong nakaraang gabi, ngunit naguguluhan pa rin si Yoshida. Habang nagsisimulang bumalik ang kanyang mga alaala, naalala niya ang kanyang presensya. Tinanong ng babae ang kanyang pangalan at nagpakilala si Yoshida. Nagkomento siya na mukha siyang Yoshida at hinikayat siyang kainin ang sopas na inihanda niya. Dahil sa inis sa kanyang amo, sinabihan siya ni Yoshida na huwag sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Habang kumakain si Yoshida ng miso soup, napagtanto niyang masarap pala ito. Tinanong ng katabi niyang babae kung mas gugustuhin ba niyang si Eri ang gumawa. Nagtataka si Yoshida kung paano niya nakilala si Eri at inihayag niya na sinasabi nito ang kanyang pangalan sa kanyang pagtulog kagabi. Nagulat si Yoshida at sinabi sa kanya na hindi niya ito kailangan para gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman ang batang babae ay nagsimulang maghubad na nagpapakita na siya ay may malalaking suso. Nagulat si Yoshida at ikinumpara sila ni Eri na sa tingin niya ay mas malaki pa. Tinanong siya ng batang babae kung anong sukat ng tasa ng Eri at sinabi sa kanya ni Yoshida na ang mga ito ay F tasa.
Ipinagmamalaki niya na ang sa kanya ay F-cups at idinagdag na maaaring G o H-cup ang kay Eri. Nais ni Yoshida na maramdaman niya ang mga H-cup na iyon ng isang beses ngunit pinutol ng dalaga ang kanyang iniisip sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto niyang maramdaman ang kanya. Tinanong siya ni Yoshida kung bakit sinusubukan niyang akitin siya. Tinanong ni Sayo si Yoshida kung bakit patuloy niyang tinatanggihan ang mga pag-usad nito at iniisip niya kung siya ba ang abnormal dahil wala pang lalaki ang tumanggi sa kanya noon. Hinawakan siya ni Yoshida at hiniling na malaman ang kanyang pangalan. Inihayag ni Sayo ang kanyang tunay na pangalan at ipinakita sa kanya ang kanyang student ID na nagpapahiwatig na siya ay mula sa isang malayong lokasyon. Nagtanong si Yoshida kung kailan siya umalis ng bahay at inamin ni Sayo na 6 na buwan na siyang wala. Naniniwala siyang mas mabuti ang kanyang pamilya nang wala siya. Tinanong ni Yoshida kung paano niya pinaplanong mabuhay nang hindi umuuwi o pumasok sa paaralan at sumagot si Sayo na may aalamin siya tulad ng paghahanap ng ibang matutuluyan. Iminumungkahi niya na dapat siyang magtrabaho sa halip. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na hindi niya kayang bayaran ang upa sa pamamagitan lamang ng isang part-time na trabaho, nag-aalok siya na hayaan siyang tumira sa kanya. Tumayo siya at sinabing ikakatok niya ito na tinatawag siyang brat na hindi nakakaintindi sa halaga ng mga bagay. Nagsisimula siyang umiyak at nagtataka siya kung bakit hindi siya magkaroon ng normal na buhay at pag-ibig tulad ng ibang mga teenager. Nagpasya siyang gawin ang mga gawain sa apartment bilang una niyang trabaho. Nagkomento siya na parang makakasama niya ito magpakailanman ngunit nilinaw niya na maaari lamang siyang manatili hanggang sa malaman niya kung ano ang gusto niyang gawin. Iniisip ni Yoshida na ang kaayusan na ito ay mas mabuti kaysa hayaan si Sayo na patuloy na gumala at posibleng mahulog sa mga mapanganib na sitwasyon. Gayunpaman alam niyang kailangan niya maging maingat sa kanyang mga salita para hindi siya masyadong komportable sa sitwasyon. Nilinaw niya sa kanya na maaari lamang itong manatili hanggang sa huminto ito sa pag-uugaling parang isang brat at binalaan siya na kung susubukan nitong akitin siya muli wala itong magagawa kundi sipain siya. Sumasang-ayon siya sa kanyang mga kondisyon at sa gayon ay nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Sa kanyang pinagtatrabahoan ipinagtapat ni Yoshida sa kanyang kaibigan ang nangyari pagkaalis niya ng bahay. Ang kanyang kaibigan ay nagbabala sa kanya tungkol sa mga potensyal na panganib ng sitwasyon. Sa pag-uwi ni Yoshida nag-aalala siya kung kumain ba si Sayo o hindi. Naaalala niya ang payo ng kanyang kaibigan na huwag masyadong ma-attach sa kanya. Pagdating sa bahay nadatnan niya si Sayo na naghahanda ng pagkain at binati siya nito ng mga salitang "Welcome home daddy". Ipinahayag niya ang kanyang pagkasuklam sa komento at ibinigay sa kanya ang bento na binili niya para sa kanya. Napansin niyang naplansya na nito ang lahat ng damit nito at iniisip niya sa sarili na magaling itong gumawa ng mga gawain. Kapag tinanong niya kung nasaan ang ashtray binibigyan niya ito ni Laban. Pagkatapos lumabas para manigarilyo tinanong ni Sayo kung bakit hindi naninigarilyo si Yoshida sa loob. Siya ay tumugon na ito ay dahil siya doon na kung saan siya ay tinatawag na mabait. Gayunpaman nadidismaya si Yoshida nagtatanong kung bakit ibinabatay niya ang kanyang mga pagpapahalaga sa ibang mga lalaki. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya mabait ngunit ang ibang mga lalaki ay masama lang at dapat na mas mataas ang pamantayan niya para sa kanyang sarili. Sinabi ni Sayo na naiintindihan niya ngunit hindi maiwasan ni Yoshida na magtaka kung bakit siya lang ang nag-aalaga sa kanya bilang isang tagapag-alaga. Pinag-isipan niya kung paanong ang mundo ay puno ng mga kahindek-hindek na tao kabilang ang kanyang sarili sa pagbibigay sa kanya ng lugar na matutuluyan at pagbibigay daan sa kanya na tumakas. Hindi siya sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin. Kinaumagahan narinig ni Yoshida si Sayo na nasasaktan at nalaman niyang pareho ang suot niyang damit araw-araw. Sinabi sa kanya ni Sayo na ito lang ang mayroon siya. Nakaramdam ng simpatiya nagpasya si Yoshida na dalhin siya sa isang mall upang bumili ng kanyang mga bagong damit at bagong kutsan dahil gumising siya sa sakit tuwing umaga. Sinubukan ni Sayo na tumanggi sinabing hindi niya alam kung paano siya gagantihan. Gayunpaman napagtanto ni Yoshida na hindi siya mahinhin ngunit sa halip ay nag-aalangan dahil hindi niya ito mababayaran. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang iniisip ng isang bata at sinabi sa kanya na ang paggawa ng mga gawain para sa kanya ay sapat na bilang kabayaran. Sumang-ayon si Sayo at naramdaman ni Yoshida na sapat na itong dahilan. Pagkatapos matulog sa kanyang bagong kutsan ipinahayag ni Sayo ang kanyang kasiyahan dito at tinanong si Yoshida kung gusto niyang matulog sa kanya na may mapanuksong ngiti. Gayunpaman mabilis niyang tiniyak sa kanya na hindi siya kakaiba at siya ang may maruming pag-iisip.
Nakita ni Yoshida na nakakaakit ang kanyang pagtawa at pinasalamatan niya siya sa lahat. Kinabukasan sinabihan siya ng kanyang kaibigan tungkol sa isang tsismis na may bagong kasintahan si Yoshida dahil mukhang mas malinis siya, mas maganda ang pananamit at umuwi ng maaga. Iniisip ni Yoshida na hindi niya type si Sayo ngunit kinikilala niya na siya ay cute at responsable. Nagtataka siya kung bakit siya umalis sa bahay niya at pumunta hanggang Tokyo. Kinabukasan tinanong ni Sayo si Yoshida kung bakit hindi niya inaahit ang kanyang buhok sa mukha at sumagot siya na siya ay tamad. Nagtataka siya kung bakit hindi niya ito inaahit ng mas madalas at ipinaliwanag niya na inaahit lamang niya ito kapag masyadong mahaba ito dahil pakiramdam niya ay matanda na siya. Sinabi niya na ang pagiging tamad na mag-ahit ay tanda ng pagtanda. Ngunit hindi sumang-ayon si Sayo at sinabi sa kanya na ang kanyang buhok sa mukha ay hindi maganda sa kanya. Tiningnan ni Yoshida ang kanyang sarili sa salamin at nagpasyang ahit ang kanyang buhok sa mukha. Sa kanilang paglalakbay sa mall bumili si Yoshida ng higit pang mga bagay para kay Sayo at nagtanong kung nagmamay-ari siya ng telepono. Inamin ni Sayo na wala siya at ipinagtapat na itinapon niya sa karagatan ang kanyang lumang telepono. Sinaway siya ni Yoshida dahil sa kalokohang gawa at nagmumungkahi na kumuha siya ng telepono para makontak siya nito. Sinabi ni Sayo na hindi niya talaga kailangan ang isa dahil nakuha na niya ang kanyang moisturizer. Pero napansin niyang parang hindi sinsero ang ngiti nito at iniisip niya kung totoo ba iyon. Pagkabalik mula sa mall sinabi ni Yoshida kay Sayo na plano niyang basahin ang mga librong binili niya tuwing weekend. Ngunit nag-aalok din siya sa kanya ng pagkakataong basahin ang mga ito nang hindi sinisira ang mga ito para sa kanya. Gayunpaman napansin niya na mukhang malungkot siya at tatanungin siya kung bakit siya ganoon ngunit pinigilan niya ang sarili at sinabing wala lang iyon. Kapag hinihimok siya nito na magsalita nagsisimula siyang tumawa ng pekeng. Napagtanto ni Yoshida na pinipilit niyang ngumiti at sinabihan siyang huminto. Ipinaalala niya sa kanya na bagaman maaaring hindi niya ito tahanan pinahihintulutan siyang tumira doon at hindi na kailangang kumilos ng kakaiba o peke ang kanyang mga ngiti. Nilapitan niya ito at inamin na magtatanong siya kung bakit napakabait niya at na siya ang pinakamabait na taong nakilala niya. Idinagdag niya na kung gusto niyang tumigil siya sa paggawa ng kakaiba susubukan niyang gawin ito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga peking ngiti ay naging isang ugali para sa kanya ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya upang tumigil. Tinitiyak niya sa kanya na maaari siyang maglaan ng oras at sa palagay niya ay talagang mabait ito. Ipinagtapat niya na walang sino man ang nagbigay sa kanya ng ganito kalaking kalayaan o pagpili noon at gusto niyang pasayahin siya na dumating siya sa kanyang buhay. Siya ay tumawa at pinupuri siya dahil sa pagiging mabait din at inaasahan niya ang kanyang pagluluto at inaasahan ang masarap na pagkain. Nangako siyang hindi siya pababayaan. Sa panahon ng trabaho ipinatawag niya si Mishima upang ipaalam sa kanya na ang code ng kanilang proyekto ay may mga bug at hindi maaaring ibenta. Ipinaliwanag niya na kakailanganin nilang mag-overtime ng magkasama upang ayusin ito. Pinagmamasdan ni Eri ang kanilang usapan. Buong gabi silang nagtatrabaho sa proyekto at dinala ni Yoshida ang pagkain ng Mishima. Tinanong niya siya tungkol sa kung paano siya nag-ahit ng kanyang balbas araw-araw. Nagtataka siya kung bakit siya nagtatanong at binanggit niya ang mga tsismis tungkol sa pagkakaroon niya ng kasintahan. Itinanggi niya ang mga tsismis at inamin na siya ay tinanggihan kamakailan ni Eri. Nag-aalok si Mishima ng mga salita ng pampatibay loob ngunit tinanggihan niya ang anumang awa. Tiniyak niya sa kanya na talagang swerte siya sa pagiging kaibigan niya at iminumungkahi niyang lumabas sila para uminom sa lalong madaling panahon. Sa pagdating ng huli sa bahay ipinahayag ni Sayo ang kanyang pagkadismaya sa kanya dahil sa pagiging huli at maging ang paghanda ng pagkain para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala ngunit tumawa lang siya at ipinahayag na nagbibiro lamang siya. Bagamat sinabi niya sa kanya na huwag siyang kulitin natutuwa siya kung paano siya humingi ng tawad ng formal at nagmumungkahi na kainin niya ang pagkain sa susunod na araw. Napagtanto niya ang pangangailangang humanap ng paraan para makontak siya kung mahuhuli na siya. Sa tindahan ng telepono iminungkahi ng kaibigan ni Yoshida na dapat ay tinanong niya si Sayo kung anong kulay ng telepono ang gusto niya. Sumagot si Yoshida na malamang na tumanggi si Sayo kung hihilingin niya kaya nagpasya siyang bilhin ito nang wala siyang input. Sinabi ng kanyang kaibigan na talagang gusto ni Yoshida si Sayo dahil nagsusumikap siya sa pagpili ng disenyo. Ipinaliwanag ni Yoshida na dahil babae si Sayo mag-aalaga siya sa disenyo ng telepono.
Itinuro ng kanyang kaibigan na nangangahulugan ito na nagmamalasakit si Yoshide sa kanyang kaligayahan at pinapayuhan siyang mag-ingat sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kanya. Binalaan niya si Yoshide na maaaring magkaroon si Sayo ng damdamin para sa kanya o vice versa at tiniyak sa kanya ni Yoshide na imposible ito dahil mas gusto niya ang mga matatandang babae na may malalaking suso. Tumawa ang kanyang kaibigan at iminumungkahi na pumili si Yoshide ng isang ligtas na kulay tulad ng itim o puti. Sa lugar ng trabaho mukhang hindi mapakali si Yoshida at patuloy na tumitingin sa oras ngunit pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na manatiling kalmado dahil mahuhuli lang sila sa trabaho kung hindi siya magtatrabaho. Maya-maya nilapitan siya ni Eri at tinanong kung maaari silang mag-usap sa ibang pagkakataon. Biro ng kaibigan niya kapag tinanggihan siya nito doon na talaga magsisimula ang kanilang relasyon. Nasisiyahan si Yoshide sa kanyang hapunan kasama si Eri at nakitang muli ang kanyang sarili na nakatingin sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kaba nakuha niya ang lakas ng loob na magsalita ngunit sa huli ay nabulunan siya sa kanyang mga salita. Iminumungkahi ni Eri na mag-relax sila sa pamamagitan ng paglalaro kung saan sila ay humalili sa pagtatanong sa isa't isa na dapat sagutin ng totoo. Sa kanilang hapunan tinanong ni Yoshide si Eri kung bakit niya ito inimbitahan doon. Bilang tugon tinanong ni Eri kung may nililigawan siya ngunit itinanggi niya ito. Tinatawagan siya ni Eri sa kanyang kasinungalingan na itinuro na sa 5 taon na pagkakakilala niya sa kanya palagi itong mukhang pagod at hindi umuuwi ng maaga. Gayunpaman kamakailan lamang maaga siyang umaalis sa trabaho nag-aahit ng buhok sa mukha at inaalagaan ang kanyang hitsura. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung naging malapit na siya kay Mishima ngunit sinubukan ni Yoshide na linawin ang mga bagay. Inamin niya na siya ay nagtatrabaho sa Mishima sa loob ng 5 taon ngunit nagkaroon lamang ng damdamin para kay Eri. Sinasabi niya sa kanya na palagi siyang espesyal sa kanya at ganoon pa rin ang nararamdaman niya. Tinanong ni Yoshida kung bakit nag-aalala pa si Eri kung may girlfriend siya o wala dahil tinanggihan siya nito noon. Naniniwala siya na kung talagang hindi siya gusto nito hindi siya maaabala sa status ng relasyon nito. Kapag sinubukan ni Eri na mag-alok ng isang dahilan nakikita niya ito at pinipilit siya sa tunay na dahilan kung bakit niya ito inimbitahan sa hapunan. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan inamin ni Eri na mahalaga ito ngunit ang pag-asa ni Yoshida ay naudlot ng payagan niya ang isa pang tanong. Ipinatawag ang lahat ng kanyang tapang tinanong ni Yoshida si Eri tungkol sa laki ng kanyang dibdib at sumandal siya upang ipakita na siya ay isang tasa ng mata. Habang pauwi siya ng gabing iyon kumbinsido si Yoshida na hindi interesado si Eri sa kanya sa romantikong paraan. Pagdating ni Yoshida sa bahay napansin ni Sayo na mukhang malungkot siya at tinanong siya tungkol dito. Noong una ay ayaw niyang sabihin dito ngunit kalaunan ay umamin siya na nag-dinner sila ni Eri. Tinanong siya ni Sayo kung masaya ito ngunit inamin niya na hindi. Inalok niya ito ng isang yakap na tinanggap niya at inamin na ito ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Iminungkahi ni Sayo na maligo siya para maalis ang anumang negatibong nararamdaman bukod sa mabango rin siya. Nahihiya si Yoshida na naghahanap siya ng aliw kay Sayo. Habang hinihigop niya ang kanyang miso soup naglabas siya ng regalo mula sa kanyang bag at iniharap kay Sayo. Binuksan niya ito para makahanap ng bagong telepono at nagulat siya kung bakit binili niya ito para sa kanya. Inamin ni Yoshida na dahil gusto niyang maabot siya kapag nasa labas siya. Nagpasalamat si Sayo sa kanya at tinanong kung talagang makukuha niya ito. Napansin niya na binigyan din siya nito ng puting case ng telepono at binanggit niya na gusto niya ang kulay na puti. Natutuwa si Yoshida na marinig iyon at nagpatuloy sila sa pagdaragdag ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng isa't isa sa kanilang mga telepono. Sa kabila ng babala ng kanyang kaibigan na baka mahulog siya sa kanya naniniwala pa rin si Yoshida na nakikita lang niya si Sayo bilang isang batang babae na kailangan niyang alagaan. Sinabi ni Sayo na si Yoshida lamang ang kanyang kaibigan at binansagan niya ang kanyang kontak bilang Yoshida man na nagbibigay sa kanya ng isang matamis na ngiti. Pinag-isipan ni Yoshida ang tunay na ngiti ni Sayo at napagtanto niyang hindi niya masyadong naiintindihan ang mga teenager. Samantala nagising si Sayo mula sa isang panaginip tungkol sa kanyang mga nakaraang pakikipagtalik sa mga estranghero at tumingin kay Yoshida nagtataka kung bakit ayaw nitong gawin ito sa kanya. Pumasok si Yoshida sa trabaho at umupo kasama si Mishima kung saan nilapitan siya ng isang kasamahan at nagtanong kung bakit siya tumanggi sa isang business trip. Ipinapalagay ng kasamahan na ito ay dahil may kasintahan si Yoshida at tumalon si Mishima at nagtanong kung talagang may relasyon si Yoshida.
Sinabi niya sa kanila na inaasahan niyang darating ang isang pakete sa susunod na 2 linggo. Iniwan siya ng kaibigan niya at sinipa siya ni Mishima nang walang dahilan. Nang maglaon tinanong ni Mishima si Yoshida kung gusto niyang manood ng mga pelikula kasama niya at bagaman sa una ay ayaw niya nagpasya si Yoshida na gamitin ito bilang isang pagkakataon para turuan si Eri ng leksyon sa pagtanggi sa kanya. Sa bahay nag-aalala si Sayo kung gaano siya katagal makakasama ni Yoshida. Alam niyang kapag nakahanap na siya ng kasintahan malamang na ipagtabuyan niya ito tulad ng lahat ng mga lalaking nakasama niya noon. Nag-aalala siya na gagawin niya ito sa kanyang kasintahan. Nang makatanggap ng mensahe mula kay Yoshida sinabi niyang pupunta siya sa mga pelikula kasama si Mishima. Nang matapos ang pelikula binanggit ni Yoshida ang isang quote mula sa propesor na nagpapahayag ng ideya na ang mga nakatagpo ay nakakaramdam lamang ng kapalaran pagkatapos mangyari ang mga ito. Si Mishima ay nakipag-usap sa pilosopiko kay Yoshida habang si Sayo ay nagsimulang tumakas muli. Tinanong ni Yoshida si Mishima kung nakatagpo na ba siya at sinabi niya sa kanya na mayroon siya na humantong sa isang awkward na sandali sa pagitan nila. Niyakap ni Mishima si Yoshida dahilan para malungkot si Sayo at umalis. Inihiwalay ni Yoshida ang kanyang sarili mula sa Mishima at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa pagsama sa kanya sa pelikula. Tinanong ni Mishima kung ano ang gagawin ni Yoshida kung siya ang taong nakatakdang makilala niya ngunit itinanggi ni Yoshida ang ideya na ito bilang kalokohan at hinihimok siyang umuwi. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang tahanan iniisip niya kung itinadhana ba ng tadhana ang pagkikita nila ni Sayo. Pagdating sa bahay tinawagan niya si Sayo ngunit walang tugon. Nang mapansin niyang nasa bahay pa ang kanyang telepono natarante siya at tumakbo palabas para hanapin siya sa takot na baka siya ay kinidnap. Samantala nagtataka si Sayo kung bakit ganoon ang mukha ni Yoshida kay Mishima isang mukha na hindi niya kailanman ginawa kapag kasama niya si Sayo. Nagsisimula siyang umiyak na pagtanto na nagseselos siya sa isang taong hindi niya kilala. Sa sandaling iyon nahanap ng katrabaho ni Yoshida na si Mishima si Sayo at nagpas siyang manatili sa kanya hanggang sa dumating ang huling tren upang pigilan ang sinumang pulis na maaaring lumapit sa kanya. Pagkatapos ay may heart-to-heart talk sila sa isa't isa. Sa sandaling iyon dumating si Yoshida sa pinangyarihan at nilapitan si Sayo napansin na hinahanap siya nito. Dahil sa ayaw niyang makasama ang dalawa hinayaan ni Mishima ang dalawa na umuwi ng magkasama ngunit hindi bago sabihin na humihingi siya ng buong paliwanag tungkol sa lahat sa pagitan nila ni Sayo. Pag-uwi muli hinubad ni Yoshida ang kanyang suit habang nakabra lang si Sayo at nakaharap sa kanya ang undies. Bagamat gusto ni Yoshida na magbihis siya tumanggi si Sayo at sinubukan siyang akitin ng sexual. Gustong malaman kung naaakit siya sa kanya sinagot ni Yoshida na naaakit siya kay Sayo. Gayunpaman tinatanggihan pa rin niya ang kanyang mga pagsulong. Pagkatapos ay inamin ni Sayo na ang pagkuha sa isang teenager na babae ay mas disadvantageous kaysa advantage dahil maaari siyang arestuhin kung malalaman ng pulis. Pagkatapos ay hinuhusgahan ni Yoshida na ang kanyang interpretasyon ng isang kalamangan ay ang kanyang katawan. Kinumpirma ito ni Sayo at inamin noong una ay kinasusuklaman niya ito ngunit lumaki sa pakiramdam na nasiyahan ito. Ito ay kapag ang kanyang mga serbisyo ay naging dehado na siya ay kicked out at siya ay bumalik sa square one. Pagkatapos ay tinanong ni Sayo kung bakit pinapayagan siya ni Yoshida na manatili doon nang hindi humihingi ng anuman maliban sa pagpapagawa sa kanya ng mga gawain sa bahay. Higit pa rito sinabi niya kung gaano kabait si Yoshida o sa halip ay masyadong mabait kaya para maiwasan ang pagkabalisa niya sa pag-abandona nito sa kanya ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para pasayahin siya at hiniling na makatulog siya sa kanya. Sa kabilang banda niyakap siya ng mahigpit ni Yoshida at pagkatapos ay binigyan siya ng mahabang papuri. Tinapos niya ito sa pag-amin na wala siyang nararamdaman para sa kanya habang mahinahong sinasabi na ayaw niyang matulog sa isang taong hindi niya mahal. Nang matapos na ang lahat pinabihis na ni Yoshida si Sayo. Umupo ang dalawa at inamin ni Yoshida na mas nakatulong siya sa kanya kaysa sa napagtanto niya. Ang pag-amin na ito ay nag-iwan kay Sayo na lumuluhang emosyonal at inalok ni Yoshida si Sayo na manatili sa kanya hanggang sa magpas siya itong umuwi. Tinanggap ni Sayo ang alok. Sa panloob iniisip ni Yoshida na sa wakas ay nagsimula silang mamuhay ng magkasama. Sa kanyang mga tuhod hiniling ni Sayo kay Yoshida ang kanyang pahintulot na payagang makakuha ng trabaho. Nang walang pag-aalinlangan sumang-ayon siya dito na ikinagulat ni Sayo sa kanyang mabilis na pagtugon at pagtanggap dahil siya ay dapat na gumawa lamang ng mga gawain sa bahay.
Nang tanungin kung mayroon siyang partikular na lugar sa isip ni Yoshide, sinagot ni Sayo na interesado siya sa tindahan na malapit sa bahay na tinatawag na Comfort. Masaya sa desisyon ni Sayo na makakuha ng trabaho. Sinabi rin ni Yoshida na maaaring makahanap si Sayo ng iba pang mga tao doon na kaedad niya at magkaroon din ng mga bagong kaibigan. Sa unang araw ng kanyang bagong trabaho, ipinakita kay Sayo ang mga tali ng trabaho ng kanyang senior na si Asami Yuki na iginiit na hindi masyadong magalang si Sayo at tawagin siyang Asami. Pagsapit ng takip silim, naghanda na ang dalawa para umuwi at nagtanong si Asami kung saan nakatira si Sayo na sinagot niya na 5 minuto ang layo mula sa kanilang trabaho. Naintrigue na ito ay pareho para sa kanya. Hiniling ni Asami na isang araw ay ipakita ang kanyang lugar, ngunit tumanggi si Sayo dahil maaaring hindi iyon gusto ng taong kasama niya. Ang pag-uusap ay umabot kay Sayo na mabigat na ipinapahiwatig na siya ay nakatira sa isang kasintahan, ngunit iginiit niya na hindi iyon ang kaso, na ang tao ay isang figure lamang sa kanya. Dahil sa lahat ng iyon, nagpa siya si Asami na bisitahin ang bahay ni Sayo at tingnan kung sino ang kanyang kapatid. Habang nasa trabaho, nakatanggap si Yoshida ng text mula kay Sayo tungkol sa sitwasyong kinasasangkutan ni Asami na ikinagulat niya. Parehong nalaman ni Mishima at Hashimoto ang tungkol sa text at pinag-uusapan ito habang ang kanilang pag-uusap ay nasa audible range sa Eri. Nang gabing iyon, dumating si Yoshida sa bahay at agad na sinukat ni Asami na nag-rate sa kanya bilang isang mainit na nakatatandang lalaki. Pagkatapos ay ipinakilala ni Asami ang kanyang sarili kay Yoshida at naisip na si Yoshida ay tila isang disenteng kapwa. Kapag sila ay naayos na sa sala, sinabi ni Yoshida kay Asami ang isang gawa-gawang kwento na sila ni Sayo ay magkaibigan noong bata pa sila na may 9 na taong agwat sa pagitan nila. Si Sayo na naghuhugas ng pinggan ay nakikinig sa pag-uusap at tumutunog kapag kailangan ng karagdagang detalye upang linawin ang kwento. Sa panahon ng kwento, halos hayaan ni Yoshida na lumabas ang katotohanan, ngunit ibinalita ni Sayo na handa na ang hapunan. Humanga sa pagkain na niluto ni Sayo, pinuri ito ni Asami bilang masarap at sinabi niya kung gaano kaswerte si Yoshida sa pagpapaluto ni Sayo ng kanyang mga pagkain. Pagkatapos kumain ay ipinapahiwatig ni Asami kung gaano kaliit ang silid ni Yoshida na tumugon na mas malaki ito kapag nawala si Asami. Sa isang sagot, tinawag ni Asami si Yoshida na kanyang soulmate na ikinagalit ni Yoshida at napatawa si Sayo sa pagiging maayos ng dalawa. Pagpapasya na umalis, hiniling ni Asami si Yoshida na maglakad pa uwi kasama niya kung saan siya ay sumasang-ayon. Sinusubukan din ni Sayo na sumama, ngunit sinabi ni Asami na kailangan niyang manatili dahil trabaho ng lalaki na ay escort ang isang babae pa uwi. Sa kanilang paglalakad, itinuro ni Asami ang halatang kasinungalingan na kinasasangkutan nila ni Sayo at gustong malaman ang katotohanan sa kanilang relasyon. Bagamat hindi sinasadyang kinumpirma ni Yoshida na ang kanilang relasyon ay hindi lahat totoo, ngunit pinaninindigan na siya ay sa katunayan ay isang malaking kapatid na lalaki sa kanya. Nalulungkot na marinig iyon mula kay Yoshida. Pinuri siya ni Asami bilang isang mabuting tao at mula roon ay mag-isa siyang naglalakad pa uwi. Bago sila maghiwalay ng landas, mas nag-usap sila sa isa't isa at hiniling ni Yoshida na maging kaibigan ni Sayo si Asami na nagpapasaya sa kanya. Isang payo na ibinibigay ni Asami ay may iba't ibang uri ng mga ngiti si Sayo at dapat na mag-ingat si Yoshida sa kanila. Naghiwalay ang dalawa habang si Yoshida ay naiwang naguguluhan sa komento ni Asami. Nang sumunod na gabi sa IT Company kung saan nagtatrabaho si Yoshida, tinapos ni Yoshida ang kanyang trabaho para sa araw na iyon. Nang magpapadala na sana siya ng text kay Sayo, nilapitan ni Eri si Yoshida at niyaya itong sumama sa kanya. Muli dinala ni Eri si Yoshida sa kaparehong restaurant tulad ng dati at kinwestiyon ang relasyon nila ni Yuzuha at ang dahilan niya sa pagtanggi sa isang business trip. Bago sinagot ni Yoshida ang tanong ni Eri, hiniling niyang malaman kung bakit nagmamalasakit si Eri sa kanyang mga personal na gawain at tumangging sagutin ang tanong nito hanggang sa sagutin niya ito. Bilang tugon dito, mahinang sinagot ni Eri na dahil gusto niya ito. Samantala, pabalik sa apartment, naghanda si Sayo ng hapunan para sa gabing iyon, ngunit laking gulat niya nang malaman na muling naghahapunan si Yoshida kasama si Eri. Kaya tumugon si Sayo ng Roger, magsaya at malungkot na ang pagkaing ginawa niya ay napakasarap din. Bumalik sa Yoshida at Eri, ipinahayag na nagsinungaling si Eri tungkol sa pakikipagrelasyon sa isang tao sa loob ng mahigit 5 taon. Pinindot pa para sa karagdagang impormasyon ni Yoshida, idinetalye ni Eri na sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maghintay. Gayunpaman, naniniwala si Yoshida na niloloko siya ni Eri sa pag-aakalang pinagtatawanan lang siya nito.
Pinabulaanan ni Eri ang paniwala na iyon at tinanong kung ano ang kailangan para patunayan ito sa kanya at hiniling ni Yoshida na matulog silang magkasama. Ang kahilingan ay nagpasindek kay Eri sa kahilingan. Pagkatapos ay sinabi ni Yoshida na siya ay nambobola ngunit si Eri ay umamin na siya ay isang birhen. Bilang tugon sa pag-amin humingi ng tawad si Yoshida para sa kanyang walang pakundangan na kahilingan at hiniling na huwag magsinungaling si Eri sa kanya. Sa puntong iyon inamin ni Eri na talagang may nararamdaman siya para sa kanya at kung gusto niyang gawin ito gayunpaman inamin ni Yoshida na nagsisinungaling siya. Nagdudulot ito ng awkward na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pagbasag ng katahimikan sinabi ni Yoshida na hindi na niya yayain si Eri ngunit kapag ang oras ay tama hiniling niya na si Eri ang magpaalam sa kanya. Matapos makinig sa pangangatwiran ni Yoshida inamin ni Eri na naiintindihan niya at nangako na balang araw ay yayain siya. Ngayong iniiba ang usapan humihingi ng sagot si Eri na tinanong niya kay Yoshida kanina. Pagbalik sa apartment ni Yoshida kinain ni Sayo ang hapunan na ginawa niya at itinala ang lasa nito. Pagkatapos ay itinala niya kung gaano siya kalungkot na nag-trigger ng isang flashback na nagiging sanhi ng pag-atake sa kanya ng pagkabalisa at nagiging sanhi ng kanyang pagmamadali sa banyo upang samuka. Pagkatapos ay nagpadala si Yoshida ng text kay Sayo na nagdedetalye na uuwi siya kasama si Eri. Gayunpaman na pagkamalan ito ni Sayo bilang pinalayas ngunit tiniyak niya sa kanya na ang tanging ginagawa niya ay gusto siyang makilala. Dahil sa paglilinaw na ito natarante si Sayo. Sa pagbabalik sa kanyang apartment ginanap ang isang pag-uusap sa pagitan ni Yoshida at Eri na nagpapaliwanag sa sitwasyon nila ni Sayo. Pagdating sa apartment nagpakilala si Eri at inalok ang nagulat na si Sayo ng ilang merienda na binili niya sa isang convenience store. Iba't ibang uri ng merienda ang inilatag sa mesa habang sinabi kay Eri ang katotohanan tungkol sa relasyon ni Sayo kay Yoshida. Palibhasa'y wala si Sayo sa ganoong uri ng relasyon kay Yoshida pumasok ang silid sa isang awkward na katahimikan ng maguluhan si Eri sa sinabi ni Sayo at kung gaano ito nakakagulat sa kanya. Naramdaman ang tensyon sa likod ng katahimikan umalis si Yoshida sa silid para gumamit ng banyo at iminungkahi ni Eri na kausapin niya si Sayo ng mag-isa dahil sigurado siyang may mga tanong ito para sa kanya. Pagpasok muli sa eksena si Yoshida ay inatasan ni Sayo na pumunta sa convenience store upang kumuha ng ilang sangkap. Bagamat mukhang pinanghihinaan ng loob huminga ng malalim si Sayo at hinarap ang nakangiting si Eri na tahimik na nakaupo sa mesa habang walang kaalam-alam na tumungo si Yoshida sa tindahan. Pagkatapos ay tinanong ni Eri si Sayo ng ilang mga katanungan tungkol sa kanyang backstory at pagkatapos ay tinanong ang bombashell na tanong kung gaano katagal siya mananatili sa apartment ni Yoshida. Samantala tumakbo si Yoshida sa Mishima sa mga lansangan. Tila lumihis siya sa istasyon ng tren at doon napadpad. Sa kabilang banda si Yoshida ay tinanong ni Mishima ang kanyang dahilan kung bakit siya na-late sa labas at ang sagot niya ay bumili ito ng mga gamit para sa almusal dahil si Sayo ang nag-request. Nang malaman na nasa bahay niya rin si Sayo hiniling ni Mishima na sumama siya sa shopping trip ni Yoshida. Bumalik sa apartment ni Yoshida walang sagot si Sayo sa tanong ni Eri. Ipinahayag ni Eri kung gaano ka-special ang mga teenager na babae at inilarawan ang dahilan sa likod nito. Masaya na marinig ang sinabi sa kanya ni Eri ipinaliwanag ni Sayo kung paano sa nakalipas na 6 na buwan ay tumakas siya sa kanyang mga problema ngunit sa kaibuturan niya ay gusto niyang may magsabi sa kanya na huwag tumakas. Higit pa rito binanggit ni Sayo kung paano siya nakaligtas sa mga buwang iyon at hanggang sa nakilala niya si Yoshida na nangako na ituwid siya. Nang marinig ito nagsimulang tumawa si Eri at pagkatapos ay sinabi kung gaano siya kasaya na nakahanap si Sayo ng ligtas na lugar. Gayunpaman pinayuhan niya si Sayo na ayos lang na maging mabait kay Yoshida ngunit sa angkop na paraan. Sa pagmumuni-muni sa kanyang mga nakaraang aksyon ipinagtapat ni Sayo na ayaw na niyang balikan ang lahat. Gayunpaman kinikilala ni Sayo na hindi niya ito magagawa magpakailanman at isang araw ay haharapin niya ang kanyang nakaraan para sa kanyang kapakanan at kay Yoshida. Pagkatapos ay niyakap ni Eri si Sayo at pinuri ito sa kanyang katapangan. Bumabalik kay Yoshida na sumusubok na makipaghiwalay kay Mishima ngunit tinanong niya kung ayos lang kung maaari siyang manatili sa kanyang lugar sa gabing iyon. Tahimik na tumanggi si Yoshida na humantong sa isang maliit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa tungkol sa kanyang magagawang manatili na lumaki nang itanong ni Mishima kung paano kung tanungin siya ni Eri ng parehong tanong.
Nag-aalangay na sagutin ni Mishima ang tanong. Tinawagan ni Mishima si Yoshida para sa pagpunta kay Eri sa kanyang apartment at mga detalye kung paano niya ito nalaman sa pamamagitan ng pag-stalk sa kanya noong gabing iyon. Dahil dito humingi ng paumanhin si Mishima sa paggawa ng kakaibang bagay ngunit walang iniisip si Yoshida tungkol dito. Muli sa apartment ni Yoshida tinanong ni Sayo si Eri kung in love siya kay Yoshida. Saglit na huminto na pahajejek si Eri sa tanong at nagtanong kung iyon lang ang gustong itanong ni Sayo sa kanya. Kung saan sinabi ni Sayo na ito ay isang mahalagang tanong sa kanya. Pagkatapos ay tumugon si Eri na mahal niya si Yoshida at wala nang iba. Mula nang sumali si Yoshida sa kumpanya si Eri ay nakatutok na kay Yoshida. Natutuwa itong marinig ni Sayo dahil makukuha ni Yoshida ang babaeng gusto niya. Nakaupo sa labas ng tindahan na binili nila ng pagkain ipinagtapat ni Mishima na naisip niya na iuuwi ni Yoshida si Eri para magpalipas ng gabi habang wala si Sayo. Itinanggi ni Yoshida na iyon ang kaso ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Mishima kung mahal pa rin niya si Eri na sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay sinabi ni Mishima na ang ginagawa ni Yoshida ay halos hindi makatwiran noon dahil ang babaeng mahal niya ay nasa kanyang bahay kasama ang isang teenager na babae na kanyang inaalagaan. Sa pag-amin na ito ay isang kakaibang sitwasyon. Sinabi ni Yoshida na wala siyang magagawa tungkol dito ngunit gayunpaman sinabi ni Mishima na ang dalawa ay hindi maaaring ihambing sa isa't isa. Sa kanyang pagtanggi tinanong ni Yoshida si Mishima kung iminumungkahi niya na paalisin niya si Sayo at pinabulaanan niya ang paniwala. Ang itinatanong ni Mishima kay Yoshida ay ang kanyang prioridad at sinabi kung makikipag-date siya kay Eri pagkatapos ay kailangan niyang itago si Sayo. Ngunit pinagtatalunan iyon ni Yoshida at kailangan niyang sipain siya palabas. Matapos ang pansamantalang pagkawala ng kanyang call nagtanong si Mishima kung ang pag-ibig ni Yoshida para kay Eri ay taos-puso at hindi isang puspos na halo ng wagas na pag-ibig at paghanga. Muli itinanggi ni Yoshida ang katotohanan iyon ngunit tinawag ni Mishima si Yoshida na napakabait at sinabing kapag ganyan ka hindi mo makukuha ang mga bagay na talagang gusto mo. Humihingi ng paumanhin sa sinabi niya at sa pag-iingat sa kanya ng matagal nagpatuloy si Mishima. Sa wakas ay nakauwi na pumasok si Yoshida sa paglalagay ni Eri ng makeup sa mukha ni Sayo. Humihingi ng opinyon ni Yoshida sa kanyang bagong hitsura gamit ang makeup hindi komportableng nagbigay ng papuri si Yoshida. Playfully sina Eri at Sayo pagkatapos ay pinuna si Yoshida para sa kanyang kalahating pusong papuri. Maya-maya naglakad si Yoshida kasama si Eri at pinag-usapan ng dalawa si Sayo. Kapansin-pansin binalaan ni Eri si Yoshida na huwag gagawa ng anuman kay Sayo dahil nasa hotline siya ngayon at tiniyak ni Yoshida sa kanya na hindi siya gagawa ng ganoon. Bago humiwalay kay Yoshida nagbabala si Eri na hindi matatag si Sayo at balang araw ay ilalabas niya ang kanyang emosyon kay Yoshida. Gayunpaman tiwala si Eri na haharapin ng maayos ni Yoshida ang sitwasyon dahil kilala siya sa trabaho bilang tagalutas ng problema. Sa ibang lugar sa tindahan na pinagtatrabahuhan ni Sayo nakipag-usap si Asami sa isang katrabaho doon tungkol sa bagong taong nagtatrabaho doon. Ang katrabaho na kausap ni Asami ay nagngangalang Kyoya, isang taong kilala ni Sayo noon pa man. Dumating si Sayo sa comfort break room at napansin ang pangalang Kyoya Yaguchi sa schedule ng trabaho. Pumasok si Kyoya sa eksena at pagkatapos tumalikod si Sayo para ipakilala ang sarili agad na nakilala ng dalawa ang isa't isa. Tuwang-tuwang nagulat si Kyoya nang makitang muli si Sayo sa kabilang banda itinatanggi niyang nakilala niya ito. Gayunpaman sinabi ni Kyoya na hindi niya nakakalimutan ang isang taong nakasama niya sa pagtulog na iniwan si Sayo na nabigla at nalulungkot. Tulad ng sinabi ni Kyoya na hindi niya nakita ang pangalan ni Sayo sa schedule ng trabaho at itinanggi ni Sayo na siya ang taong iyon pumasok si Asami sa silid. Nang mapansin ang sitwasyon pinalayas ni Asami si Kyoya sa silid at kasama niya sa labas ng larawan inaliw niya si Sayo. Pagkatapos ng trabaho si Sayo ay naglalakad pa uwi at nang maisip niyang wala siyang nakatagpo kay Kyoya mula nang makaharap niya ito ng umagang iyon hinarap siya nito. Sinimulan ni Kyoya ang isang pakikipag-usap sa hindi komportable na si Sayo tinanong siya kung kumusta na siya mula noong huling nakita siya nito. Muling itinanggi ni Sayo na kilala niya si Kyoya at sinubukang iwasan siya ngunit hinawakan niya ang braso ni Sayo at hiniling na pumunta siya sa bahay nito para lang makipag-usap sa kanya o kaya sinasabi niya. Bagamat tumanggi si Sayo na payagan si Kyoya dahil hindi siya pinahihintulutan ng sinuman ng walang pahintulot niya. Gayunpaman mapilit si Kyoya at bina-blackmail si Sayo na sasabihin niya kay Asami ang tungkol sa kanilang mga nakaraang aksyon ng magkasama.
Natarante sa pananakot na ito, tinanong ni Sayo si Kyoya kung pupunta lang siya para makipag-usap. Kaya naman tiniyak ni Kyoya na aalis siya bago dumating ang may-ari. Kaya bilang ilang katiyakan, inaabisuhan ni Sayo si Yoshide sa pamamagitan ng text message tungkol sa sitwasyon. Sa apartment ni Yoshide, napapansin ni Kyoya kung gaano ito kalinis at idinetalye ni Sayo na siya ang nagpapanatili nito ng napakalinis. Sa simula ay angkop ang pag-uusap sa pagitan nila hanggang sa tanungin ni Kyoya ang bombang tanong tungkol sa kanilang tunay na pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sinagot ni Sayo na sa 2 buwang pananatili niya roon hindi pa nila nagagawa ang ganoong bagay ng magkasama. Nagulat sa revelasyon, sinubukan ni Kyoya na hawakan si Sayo at sa panahon nito sinampal siya ni Sayo. Nabalisa, pumaibabaw si Kyoya kay Sayo habang iniisip kung gaano siya katanga na payagan si Kyoya sa apartment ni Yoshide at ang gulo na ay dudulot nito sa kanya. Iyon ay hanggang sa biglang pumasok si Yoshide sa pintuan sa isang galit na galit at pagkatapos tanungin si Sayo tungkol sa kanyang relasyon kay Kyoya, pinalayas siya. Pagkatapos ay tinanong ni Yoshide si Kyoya na nagpahayag na ilang buwan na ang nakalipas na natili si Sayo sa kanyang bahay. Sinasabi rin niya na kahit na si Yoshide ay tulad ng isang tagapag-alaga kay Sayo, kailangan niyang maging responsable para sa kanyang pag-aaral, kolehiyo at iba pa. Kaya't magpapatuloy ba siya sa pagiging tagapagligtas nito sa kabila ng mga panganib? Sa panloob na monologo ni Yoshide, sumasalamin sa kanyang moral sa pamamagitan ng pagtanggap kay Sayo at sa isang rebuttal ay nagpapahayag na umaasa siyang siya ang magtuturo sa kanya kung ano ang tama at mali. Hindi nabigla sa tugon ni Yoshide, sinubukan ni Kyoya na umalis ngunit pinanggakwan siya ni Yoshide na layuan si Sayo. Pagbalik sa kanyang apartment, sina Yoshide at Sayo ay nagkaroon ng puso sa isa't isa tungkol sa nakaraan at kapakanan ni Sayo. Nang tanungin ni Sayo kung bakit ginagawa ni Yoshide ang kanyang ginagawa, sa kanyang tugon sinabi ni Yoshide na gusto niyang mamuhay si Sayo ng normal na teenage life. Maluhaluhang naiintindihan ni Sayo at nagpasalamat kay Yoshide. Nang sumunod na araw, malungkot na nagtrabaho si Sayo sa kanyang trabaho. Kaya naman napansin at tinanong siya ni Asami kung may nangyari noong nakaraang araw na kinasasangkutan ni Kyoya. Sa sagot na iyon, nagpanggap si Sayo na walang nangyari. At dahil dito, nilapitan ni Asami si Kyoya sa break room kasama si Sayo at tinanong siya kung may ginawa ba siya kay Sayo noong nakaraang araw. Sumabay sa senaryo, inamin ni Kyoya na hiniling niyang makipagtalik kay Sayo na tumanggi. Sinampal ni Asami si Kyoya sa mukha at hiniling na humingi siya ng tawad kay Sayo. Nangako si Kyoya na gagawin iyon ng tama kapag may dumating na customer sa tindahan at umalis si Asami sa kwarto para tulungan ang nasabing tao. Kapag nawala si Asami, humihingi ng tawad si Kyoya kay Sayo na nagtanong sa kanya kung bakit hindi niya ibinunyag sa kanya ang kanilang nakaraan, ngunit binibigkas niya ang kanyang pangako na hindi gagawin iyon. Napatawa si Sayo nang marinig iyon at inamin na kung gagawa ulit si Kyoya ng anumang hindi naaangkop na pagsulong sa kanya, mawawala ito sa kanya. Ang paghahanap ng sagot ay medyo nakakatawa at bago umalis sa silid, sinabi kung paano siya tinatrato ni Yoshide tulad ng dati. Pagsapit ng takip silim pagkatapos ng trabaho, si Sayo ay inaabisuhan ni Yoshide na siya ay mananatili sa trabaho ng huli sa araw na iyon. Kaya sinabi ni Asami na mananatili siya kay Sayo sa araw na iyon at pinayagan ito ni Yoshide. Bago sila tumungo sa isang espesyal na lugar na gustong dalhin ni Asami, dumaan muna sila sa bahay ng kanyang mga magulang para kumuha ng kung ano na ikinamangha ni Sayo dahil sa laki at disenyo ng bahay. Inihayag ni Asami na ang kanyang ama ay isang politiko at ang kanyang ina ay isang abogado. Naglalakad ang dalawa papunta sa kanilang destinasyon at habang ginagawa nila, isiniwalat ni Sayo ang kanyang backstory kay Asami. Pagsapit ng gabi, nakarating ang dalawa sa kanilang destinasyon na isang perpektong lugar para sa stargazing. Pagkatapos, isiniwalat ni Asami kung bakit siya isang gyaro at ang mga plano ng kanyang mga magulang para sa kanyang kinabukasan na labag sa kanyang sariling pangarap na maging isang may akda. Nang sabihin ni Asami sa kanyang ina ang kanyang panaginip, binaliwala niya si Asami ngunit dinala siya ng kanyang ama sa mismong lugar na kinaroroonan nila at ipinakita sa kanya ang mabituing gabi. Nagkaroon sila ng heart-to-heart sa isa't isa at bagaman hindi sumang-ayon si Asami sa kanyang ama, nag-enjoy pa rin siya sa oras na kasama niya ito doon. Pagkatapos ay sinubukan ni Asami na aliwin at hikayatin si Sayo na pinahahalagahan ang mabubuting salita ni Asami. Kinabukasan, maagang umuuwi si Yoshide mula sa trabaho at nag-uuwi ng pagkain. Humihingi din siya ng paumanhin sa hindi niya pagprotekta sa kanya, ngunit sinabi ni Sayo na sa katunayan pinrotektahan niya siya.
Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sayo na kahit saan siya pumunta ay pareho lang iyon ngunit nagbago iyon kay Yoshida at dahil dito gusto niyang isipin ang hinaharap. Dahil dito ipinangako ni Yoshida na tutulungan niya si Sayo sa abot ng kanyang makakaya para matulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Tuwang-tuwa niyakap ni Sayo si Yoshida at tinanggap siya sa bahay. Kapag nag-iisa na sila sa Comfort Market pinag-uusapan ni Sayo at Asami kung papayagan ba ni Yoshida si Asami na pumunta o hindi. Pinayagan ito ni Yoshida gayunpaman itinala niya ang kanyang opinyon kung gaano kadalas siya pumupunta kung saan sinagot ni Asami na summer break na at sila ni Sayo ay soulmate. Nang malapit nang mag-stock si Asami sa mga stand ng tindahan isang walang markang itim na kotse ang huminto sa gilid ng tindahan at ang lalaking driver nito ay tumingin sa loob saglit at umalis. Ayda in detalye ni Asami kung paano pumarada ang kotse sa partikular na lugar na iyon sa lahat ng oras at umaalis dahil kapansin-pansing nag-aalala si Sayo. Sa apartment ni Yoshida tinutulungan ni Sayo si Asami na mag-aral ng literatura na nahihirapang gawin. Ang isang flashback na kinasasangkutan ni Sayo at Yoshida ay nagpapakita sa kanila na medyo nag-uusap tungkol sa mga plano ni Sayo para sa hinaharap at ang kanyang pag-asa na manatili sa Yoshida ng kaunti pa. Sa kasalukuyan mas pinag-iisipan ni Sayo ang kanyang hinaharap hanggang sa magambala siya ni Asami. Sa pag-aalinlangan kung bakit siya nalilito sinabi ni Sayo kay Asami na iniisip niya kung ano ang gagawin para sa hapunan. Pinupuri ni Asami si Sayo sa pagiging mabuting may bahay at nagmumungkahi na kumuha sila ng espesyal na bento na ibinebenta sa tindahan sa panahon ng pagsusulit. Samantala sa It Company si Yoshida ay nakatanggap ng text mula sa kung sino ang ipinapalagay na si Sayo at si Yuzuha ay nanunood ng may paninibugho na binabanggit kung paanong wala siyang numero ni Yoshida. Sa sandaling iyon nilapitan ni Eri si Yoshida at tinanong siya tungkol sa ilang mga dokumento na ipinadala niya sa kanya kamakailan. Muli nagseselos na pinapanood ni Yuzuha habang pinagmamasdan niya ang pakikipag-ugnayan nina Eri at Yoshida sa bawat isa at sa sandaling maghiwalay sila hinarap ni Yuzuha si Eri sa kanyang mesa at hiniling na kumain ng tanghalian kasama niya. Di nagtagal sa cafeteria tinanong ni Yuzuha si Eri tungkol sa kung ano ang tingin niya kay Yoshida na humahantong sa malaking tanong kung alam niya o hindi ang tungkol sa kanyang quote-unquote girlfriend. Sa pakikipag-usap tungkol kay Sayo tapat na sinasagot ni Eri ang kanyang mga iniisip at opinyon tungkol kay Yoshida at alam niya si Sayo bagamat sinasabing hindi niya ito kasintahan. Nagtanong si Yuzuha ng isa pang malaking tanong kung magagalit ba siya o hindi kung pipiliin ni Yoshida si Sayo kaysa sa kanya. To that Eri answers no dahil kung si Sayo ang pipiliin ni Yoshida kaysa sa kanya hindi niya gugustuhing makialam at maging girlfriend ni Yoshida ng hindi natural gamit ang mga trick. Ngunit sinabi ni Yuzuha na si Eri ay natatakot lamang ang dahilan niya ay na kahit pinaghirapan ni Eri ang gusto niya mawawala ito sa kanya balang araw kaya mas mabuting maghintay ng magandang pagkakataon. Nalilito sa pag-uusap na ito sinubukan ni Eri na mga tuwiran kay Yuzuha na pagkatapos ay nagpatuloy sa isang maliit na rant tungkol sa kanyang takot na matalo. Huminto siya sa pamamagitan ng pagpapalam ni Eri sa kanya na nagdulot siya ng isang eksena. Sa patuloy na pagsagot sa tanong ni Yuzuha sinabi niya na pinakamahusay na hintayin si Yoshida na magpasya kung kanino siya magsisimula ng isang relasyon. Pagkatapos ay diretsyong tinanong ni Yuzuha kung mahal ni Eri si Yoshida at inamin niya na ginagawa niya gayunpaman ang anumang gagawin niya ay hindi mahalaga. Natigilan sa sagot ni Eri tinanong siya ni Yuzuha kung ano ang problema niya ngunit tumugon si Eri sa pamamagitan ng pagtawag kay Yuzuha ng cute. Noong hapong iyon nang umalis si Yoshida sa trabaho at nakatanggap ng text mula kay Sayo tungkol sa hapunan nilapitan ni Yuzuha si Yoshida at tinanong siya kung gusto niyang manood ng sine. Gayunpaman tumanggi si Yoshida dahil idinetalye niyang may ginawang espesyal si Sayo para sa hapunan. Bagamat malungkot sa kanyang pagtanggi iginiit ni Yuzuha na ibigay sa kanya ni Yoshida ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at hiningi ang kanyang telepono para sa proseso ng pagpapalitan. Si Yoshida ay nagsasalita sa isang mapagpakumbaba na paraan tungkol sa kanyang sarili na kinasasangkutan ng pag-text sa mga tao na sinasabing wala siyang dapat pag-usapan sa kanya. Sa kabilang banda binibigyang kahulugan ni Yuzuha ang sagot bilang hindi isinasaalang-alang ni Yoshida ang kanyang sarili na sapat na kaakit-akit upang ibigay ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan maliban kung sila ay isang espesyal na tao. Upang iyon kinumpirma ito ni Yoshida at si Yuzuha ay nagpapatuloy sa isang mini rant kung paano hindi patas na si Yoshida ang nagpapasya sa lahat sa kanyang sariling mga pamantayan.
Ito ay humantong sa pag-amin ni Yuzoha ng kanyang pag-ibig para kay Yoshida para lamang ay backtrack na ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay kaunti lamang. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay naayos na sa wakas ay nagpalitan sila ng kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at kaagad na pinadalhan ni Yuzoha si Yoshida ng isang text na humihiling sa kanya na manood ng sine minsan. Bilang tugon sa text nagpadala si Yoshida ng text na nagsasabing sige. Natuwa sa tugon ni Yoshida napansin niya kung gaano siya kabata ngunit sinabi niya bago umalis na ito ay isang bagay na gusto niya tungkol sa kanya. Nang gabing iyon sa apartment ni Yoshida nalaman ni Yoshida na ang espesyal na hapunan ay talagang ilang katsudan. Inihayag ni Sayo na nakuha niya ito mula sa kanyang trabaho sa pamamagitan ng mungkahi ni Asami at sinabi kung paano sikat ang pagkain sa mga panahon ng pagsusulit dahil sa pagkakaugnay nito sa pagkapanalo. Habang kumakain sila tinanong ni Yoshida kung ano ang dapat niyang panalo at sinabi ni Sayo na dapat ay siya mismo dahil ang mga tao ay karaniwang ang kanilang sariling pinakamasamang kaaway. Sa panloob na monologo ni Yoshida ipinapakita niya kung paano siya ang kanyang sariling pinakamasamang kaaway at kung paano siya nakagawa ng maraming pagpipilian upang tulungan si Sayo ngunit isinasaalang-alang nito ang paggawa ng mga bagay na gusto niyang gawin. Nagtataka si Sayo na nagtanong kung hindi nasisiyahan si Yoshida sa kanilang pagkain at sumagot siya na hindi ngunit sinabi kung gaano kakaiba ang kumain ng katsuden sa tag-araw. Kinabukasan ginagawa ni Sayo ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa bahay at nagpasya si Yoshida na tumulong. Gayunpaman hinayla ni Sayo si Yoshida sa kanyang kama at ipinahayag na ang mga gawain sa bahay ay kanyang trabaho. Bagamat iginiit ni Yoshida na tumulong siya ng kaunti tumanggi si Sayo sa anumang tulong at sinubukan siyang itulak pabalik sa kanyang kama na naging sanhi ng pagkahulog ng dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ng eksenang ito sinunod ni Yoshida ang payo ni Sayo na maligo. Habang naliligo si Yoshida nakahanap si Sayo ng isang kahon sa kanyang aparador at tinanong kung tama bang tingnan ito at pinayagan siya ni Yoshida na gawin ito. Sa loob ng kahon ay isang tala mula sa kanyang ina at ang kanyang album sa pagtatapos ng high school. Sa pag-browse dito nakita ni Sayo ang isang larawan ng isang batang Yoshida kasama ang isang batang babae. Tinapos ni Yoshida ang kanyang pagligo at pinag-usapan ang tungkol sa batang babae sa larawan bilang isang nakatatanda na hinangaan ng lahat at naalala kung paano siya tinawag ng babae na clingy. Malamang si Yoshida ay may relasyon sa kanya noong high school at sinabing matagal niya itong nakasama dahil akala niya ay natural lang iyon. Sa bandang huli sa Comfort Market nagtatrabaho si Sayo sa tabi ng counter kasama si Kyoya at muling huminto ang kotseng nakastok sa tindahan. Nang makitang si Sayo ay ganap na nabalisa sa kotse at sa backseat na pasahero na lumabas dito pina-address ni Kyoya si Sayo sa likod na silid. Pagkatapos ay pumasok ang pasahero ng kotse sa tindahan at ibinigay kay Kyoya ang kanyang business card na inihayag ang kanyang pangalan bilang Kazuto Ojiwara CEO ng Ojiwara Foods. Nagtanong si Kazuto ng ilang katanungan na kinasasangkutan ni Sayo at ng manager ng tindahan. Gayunpaman inalis sila ni Kyoya habang ipinapaliwanag ni Sayo kay Asami ang tungkol sa relasyon nila ng lalaki. Pagkatapos ay pumasok si Kyoya sa likod na silid upang ipaalam sa dalawa na ang baybayin ay malinaw ngunit nagbabala na maaaring hindi siya mapigil ni Sayo ng mas matagal. Napagtanto ito ni Sayo gayunpaman. Iniisip niya na hindi pa ngayon ang oras. Naglalakad pa uwi mula sa trabaho naisip ni Sayo na ngayon na hinahanap siya ng kanyang kapatid kailangan na niyang umuwi. Ang isang text message mula kay Yoshida ay nagpahayag na siya ay uuwi ng gabi mula sa trabaho at ito ay nagpabuntong hininga kay Sayo. Sa kalaunan habang nagbabalak pumunta sa isang shopping trip nakasalubong ni Sayo si Yuzoha at nag-usap sila. Hindi nagtagal nakita ni Sayo ang kanyang kapatid na kasama ng kanyang tsuper at nagtago sa likod ni Yuzoha sa takot. Matapos sabihin ang tungkol sa sitwasyon ni Sayo dinala ni Yuzoha si Sayo sa isang karaoke bar at sabay silang nagiinuman. Si Sayo noon ay magte-text kay Yoshida tungkol sa kanyang sitwasyon ngunit hindi siya sigurado kung ano ang isusulat. Kaya pinayuhan siya ni Yuzoha na sabihin na lang sa kanya ang lahat ng diretso tungkol sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman nag-aalangin si Sayo kaya i-text ni Yuzoha si Yoshida sa kanilang lokasyon at inimbitahan siya kung gusto niyang sumama sa kanila mamaya. Samantala sa kumpanya ng IT sa wakas ay natapos ni Yoshida ang kanyang trabaho at iminumungkahi ni Hashimoto na umuwi siya upang makita si Sayo. Gayunpaman naguguluhan si Yoshida sa text na natanggap niya mula kay Sayo na nagsasaya siya. Mula doon parehong may puso sa puso sina Sayo at Yuzoha tungkol sa taong naghahanap kay Sayo.
Agad na tinanong ni Yuzoha kung tinatakasan ni Sayo ang isang krimen ngunit itinanggi niya ang paniwalang iyon ayaw niyang pindutin si Sayo para sa higit pang mga detalye ngunit inulit ni Yuzoha ang minsang sinabi ni Kyoya na wala na siyang mahabang oras. Naiintindihan ito ni Sayo gayunpaman. Pagkatapos ay tinanong ni Yuzoha kung bakit siya namimili at sinagot ni Sayo na tinutupad niya ang isa sa mga kondisyon para manirahan sa apartment ni Yoshida. Dahil dito sinabi ni Yuzoha kung paano konektado ang dalawa sa isa't isa at ano ang mararamdaman ni Sayo kung siya ay mahiwalay sa kanya. Hindi sumagot sa tanong ni Yuzoha. Tinanong ni Yuzoha kung ano ang relasyon ni Sayo kay Yoshida, kung ito ay isang lalaki na tumutulong sa kanya o sila ay umiibig. Sinubukan ni Sayo na tanggihan ang isa sa dalawa. Yuzoha backtracks at humingi ng paumanhin para sa kanyang maikling komento. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Sayo na dapat niyang seryosong isaalang-alang kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Sa sandaling iyon dumating si Yoshida at nagpa siya na iuwi si Sayo ngunit nagpaabot ng imbitasyon kay Yuzoha na sumama sa kanila. Gayunpaman siya ay tumanggi. Bago umalis nangako si Yoshida na isasama si Yuzoha para manood ng sine at umalis. Kapag wala na si Yoshida lumuluha si Yuzoha na nanangis kung paanong hindi siya tinitingnan ni Yoshida gaya ng pagtingin niya kay Sayo at kung paanong hindi niya nasusuklian ang pagmamahal nito sa kanya. Habang naglalakad pauwi nagtanong si Sayo kung may gustong gawin si Yoshida ngunit wala siyang ideya. Pagkatapos ay nakakita sila ng poster para sa summer festival na nakatakdang magsimula sa susunod na araw. Matapos itong pag-usapan ni Sayo na pagpasyahan nilang pumunta. Nang sumunod na gabi tumungo ang dalawa sa summer festival at bago sila dumating napansin ni Sayo na nag-aalangan si Yoshida na tumingin sa kanya dahil sa yukata na suot nito. Kaya naman pinilit ni Sayo si Yoshida na tingnan ang kanyang yukata at tinawag niya itong maganda. Nagdudulot ito ng kaunting eksena sa pagitan ng dalawa. Ngunit nang may dumaan na mga bata ang isa ay may cotton candy at bumili si Yoshida para kay Sayo. Habang tinatangkilik ni Sayo ang cotton candy sinabi niya kay Yoshida kung gaano ito kasarap at pagkatapos ay ibinahagi sa kanya ang ilan. Noon lang ay nabangga ng isang batang lalaki si Sayo at muntik na siyang madapa ngunit hinawakan ni Yoshida ang braso niya para hindi siya matamba. Bagamat nag-aalangan na ipagpatuloy ang paghawak sa kamay ni Sayo pinilit niyang magpatuloy sila para hindi sila mawala. Di nagtagal pinanood nila ang pagputok ng mga paputok at ang panloob na monologo ni Yoshida ay nagbubunyag na hindi siya pupunta sa festival kung hindi dahil kay Sayo. Pinag-iisipan niya ang kanyang buhay sa kanyang apartment na wala si Sayo ngunit nang mawala siya rito napagtanto niyang wala na si Sayo. Pagkatapos umiyak para sa kanya lumitaw si Sayo sa kanyang likuran at sinabi niya sa kanya na magtapon siya ng ilang basura. Nagpatuloy sila sa panunood ng mga paputok at magkahawak kamay na ginagawa iyon. Tinanong din ni Sayo kung naisip ni Yoshida na nawala siya at inamin niya na iyon ang nangyari kung saan humingi ng tawad si Sayo. Pagkatapos ay tinanong ni Yoshida kung plano ni Sayo na bumalik sa bahay ngunit agad na binawi ang tanong na nagsasabi sa kanya na kalimutan ang tungkol dito. Nang matapos ang paputok sinabi ni Sayo na sa lahat ng lalaking nakasama niya siya lang ang binigyan niya ng tunay na pangalan. Pagkatapos ng puso sa isa't isa magkasamang umuwi sina Yoshida at Sayo. Kinabukasan ng nakatatandang kapatid ni Sayo na si Isa ay nagpakita sa apartment ni Yoshida na sinasabing nandoon siya para iuwi si Sayo. Siya ay tumakas dahil sa isang kakilakilabot na relasyon nila ng kanyang ina. Bagamat natagpuan na siya ng kanyang kapatid at nakatakdang iuwi siya sa kanyang ina ano ang mangyayari sa pagitan ni Sayo at ng kanyang ina. Tumanggi si Sayo na sinasabing hindi pa siya handa. Pagkatapos ay sinubukan ni Isa ng mga tuwiran sa kanya na sinasabing may mga nasa hustong gulang na sasamantalahin siya ngunit ipinagtanggol niya na si Yoshida ay hindi ganoong uri ng tao. Nang maglaon umupo ang lahat sa lugar ng sala ni Yoshida upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Tinanong muna ni Isa kung ang dalawa ay may ginawang hindi nararapat na magkasama na kanilang itinatanggi. Naluwagan ang nangyari pagkatapos ay isiniwalat ni Isa na nag-aalala ang kanilang ina para sa kanya ngunit ayaw maniwala ni Sayo at nais niyang malaman ang totoong dahilan. Sinabi ni Isa na ilang beses na siyang hinanap ng guro ni Sayo pagkatapos niyang umalis at ang kanyang ina ay nanatiling tahimik at nakakulong sa kanyang silid. Pagkatapos ay hiniling ni Yoshida na bigyan siya ni Isa ng 3 araw para makapagdesisyon si Sayo kung uuwi siya o hindi. Tila nag-aatubili sa kahilingan tinanong ni Isa kung maaari niyang magkaroon ng maikling sandali na mag-isa kasama ang kanyang kapatid na babae at nangako na hindi niya ito aalisin. Pinayagan ito ni Yoshida at pumayag si Sayo na makipag-usap sa kanya.
Hindi nagtagal umalis si Isa sa apartment at sumakay sa kanyang sasakyan. Pagbalik sa loob ng apartment nag-usap sina Yoshida at Sayo tungkol sa kanilang pagkikita ni Isa. Sa pagbibihis inamin ni Sayo na medyo nababalisa siya gayunpaman. Kapag kasama niya si Yoshida nakaka-relax siya. Nang handa na siya tumungo si Sayo sa kotse ng kanyang kapatid at nakaramdam si Yoshida ng tuod sa kanyang mukha at nagpas siyang mag-ahit habang nasa labas si Sayo. Nagsimula ang pag-uusap sa pagitan ni Sayo at ng kanyang kapatid kung saan naging magaan ang loob niya na nakahanap na siya ng disenteng taong makakasama niya. Ibinunyag din ni Isa na araw-araw siyang kinokontak ng kanilang ina na nagtatanong kung nahanap na niya ito na binanggit na naging hindi matatag siya pagkatapos ng isang bagay at higit pa mula nang mawala si Sayo. Iminungkahi niya na umuwi muna si Sayo sa ngayon at gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Sa pag-amin na siya ay orihinal na umalis dahil sa kanyang sakit sa pag-iisip kalaunan ay napagtanto ni Sayo na saan man siya pumunta ay hindi ito naiiba at na siya ay palaging nag-iisa. Gayunpaman napagtanto ni Yoshida kung gaano siya katanga at ang mga mahahalagang bagay na nawala sa kanya patungo sa kanya. Kaya naman nagpa siya siyang isipin ang sarili at kung ano ang gusto niyang maging. Hanggang sa malaman niya kung ano ang iuuwi niya sa kanyang pagpunta sa lahat ng iyon tumanggi siyang umuwi. Nakapagtataka na iintindihan ni Isa at nagdetalye na medyo nagbago si Sayo na sinasabing mas bukas ang kanyang isipan kaysa dati. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Sayo na bibilhin niya siya ng maximum ng 1 linggo at pinasalamatan siya ni Sayo. Pagkaraan pumunta si Asami sa apartment ni Yoshida at inalam ang tungkol sa sitwasyon ni Sayo. Inamin ni Yoshida na binigyan ni Isa ng higit na paggalang ang desisyon ni Sayo kaysa sa inaasahan niya. Mula roon in-depth ni Sayo ang kanyang nakaraan na naging dahilan ng paglayas niya sa bahay. Inamin ni Sayo na hindi niya naging magkasundo ang kanyang ina na isa sa mga dahilan kung bakit noong tumuntong siya sa high school ay hindi siya nag-effort sa kahit ano. Ang mga bagay tulad ng mga gawain sa paaralan at pakikipag-usap sa mga kaibigan ay hindi mahalaga sa kanya at dahil dito iniiwasan siya sa paaralan na ayos sa kanya. Gayunpaman binago ng isang solong tao ang lahat ng iyon. Ang kanyang pangalan ay Yuko Masaka. Sa isang flashback kumain sina Sayo at Yuko ng kanilang tanghalian sa rooftop at tinanong ni Yuko kung bakit laging cool ang hitsura ni Sayo at ang tanong ay naguguluhan kay Sayo. Itinuring ni Sayo na katulad niya si Yuko isang outcast sa kanilang paaralan ngunit nasiyahan siya sa paggugol ng oras sa kanya. Sa kalaunan pinuntirya siya ng isang grupo ng mga babaeng bully at nang tanungin ni Sayo kung bakit sila nasa rooftop ng paaralan tinanong ni Yuko kung tinanggihan niya ang isang tao sa basketball team ng paaralan at sinabi ni Sayo oo ginawa niya. Malamang nagustuhan ng isa sa mga bully ang batang tinanggihan ni Sayo. Nagtataka kung bakit hindi siya ang pinupuntirya sinabi ni Yuko na maganda at cool si Sayo. Isa pa hindi naman siya mukhang masamang tao. Dahil dito mahirap magpakalat ng mga kasinungalingan at para maput sa kanya ang mga tao. Kaya naman na-target si Yuko dahil sa koneksyon niya kay Sayo. Bagamat sinabi ni Yuko na ayos lang siya dito at sinasabi ng mga bully na si Yuko ay tagasunod lamang ni Sayo itinanggi niya iyon na sinasabing si Yuko ang kanyang unang kaibigan. Lumipas ang oras at habang naglalakad sa banyo ng mga babae narinig ni Sayo ang isang grupo ng mga babae na nag-uusap tungkol sa kung paano nila tinuruan ng leksyon ang isang babae. Napagtanto na ito ay tungkol kay Yuko pumasok si Sayo sa banyo ng mga babae at nakita si Yuko sa isa sa mga stall basang-basa. Nang sinubukang komprontahin ni Sayo ang mga babae huminto siya kay Yuko. Dahil ayaw niyang umatras dito hinawakan ni Sayo ang kanyang kamay at sinabing hindi siya kailanman magtataksil sa kanya at dapat silang lumaban ng magkasama. Pagkatapos ay niyakap ni Yuko si Sayo at sa pagbabalik tanaw inamin ni Sayo na inaakala niyang kumilos siya ng may pinakamahusay na intensyon. Gayunpaman ito ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Isang araw sa bubong nahanap ni Sayo si Yuko sa ibabaw ng rooftop guardrail at ipinagtapat niya ang kanyang mga iniisip at opinyon tungkol kay Sayo at ipinagtapat kung paano niya siya sinira sa kanyang presensya. Bago tumalon sa rooftop ang huling salita ni Yuko ay kaya patuloy na ngumiti okay. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkawasak ni Sayo. Sa kalaunan nagtipon ang mga mamamahayag ng balita sa sambahayan ng Ojiwara kung saan itinago silang lahat ng ina ni Sayo. Nang makipagkita si Sayo sa kanyang ina sa silid kainan pinagsabihan niya ito sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagkamatay ng babaeng iyon kung saan humingi ng tawad si Sayo. Gayunpaman nagalit siya nang tanungin ng kanyang ina kung siya ba talaga ang pumatay kay Yuko at nangungulit tungkol sa pagkakaibigan nila ni Yuko.
Sa paniniwalang mas hadlang siya kaysa sa anumang pananatili sa bahay na iyon umalis si Sayo ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid na si Isa. Ipinaliwanag niya na aalis siya dahil inakusahan siya ng kanilang ina na pumatay sa kanyang kaibigan. Sa pag-unawa sa disposisyon ni Sayo sumang-ayon siya na kailangan niyang magkaroon ng ilang oras na malayo sa kanilang ina at kalaunan ay ibinaba siya sa istasyon ng Asahikawa. Bago siya umalis binibigyan siya nito ng sobre na may laman na 300,000 yen at iminumungkahi niyang manatili siya sa isang hotel sandali at makipag-ugnayan sa kanya kung may nangyaring mali. Nagpasalamat si Sayo kay Isa at nakipaghiwalay sa kanya gayunpaman mabilis na naubos ang pera na ibinigay sa kanya at unti-unting bumabalot sa kanya ang pakiramdam ng kalungkutan at kawalang halaga. Maging ang kabaitan ng kanyang kapatid ay nakaramdam ng awa kaya't pinutol niya ang relasyon sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos nito nakatagpo si Sayo ng isang lalaking kumukuha sa kanya mula sa inaakala niyang wala sa kabutihan ng kanyang puso. Hindi iyon ang kaso gayunpaman bilang ilang araw pagkatapos manirahan sa kanya gusto niya itong makipagtalik sa kanya at kaya siya ay sumuko at ginawa ito sa kanya. Sa kasalukuyan inamin ni Sayo na siya ay tanga na hindi niya matindaan ang pangalan ng lalaki na una niyang ginawa. Nagpatuloy ang cycle ng pananatili sa mga lalaki kapalit ng mga sexual na pabor hanggang sa nakilala niya si Yoshida. Matapos ang mahabang paghahayag na ito magkasamang nag-usap sina Asami at Yoshida sa kanyang balkonahe tungkol sa sinabi sa kanila ni Sayo at kung ano ang gagawin ni Yoshida kay Sayo. Tumanggi siyang makisali sa mga isyu sa pamilya ni Sayo at mas mabuti na umuwi na siya. Gayunpaman itinanong ni Asami kung ano ang gustong gawin ni Yoshida kay Sayo na nagpaisip sa kanya. Ipinaalam ni Yoshida kina Hashimoto at Yuzoha ang pag-alis ni Sayo pauwi kasama ang kanyang kapatid na si Isa sa tanghalian sa kanyang trabaho. Sinubukan ni Hashimoto na maglagay ng positibong pag-ikot sa sitwasyon gayunpaman kinuha ang ipinahiwatig na hindi pag-aproba ni Yoshida habang hinihigop niya ang kanyang udon noodles. Pagkatapos ay sinabi ni Yoshida na dahil tumakas si Sayo sa bahay masasabi niya na ang kanyang mga magulang ay hindi ang pinakamahusay. Gayunpaman itinuturo ni Hashimoto na ang kanyang kapatid na lalaki ay hindi bababa sa kanyang panig kung saan sinang-ayunan ni Yoshida at iminumungkahi ni Hashimoto na huwag nang malaliman ang mga problema sa pamilya ni Sayo. Tahimik na sumang-ayon si Yoshida at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang udon noodles habang mukhang nag-aalala sina Yuzoha at Hashimoto. Nang gabing iyon naabutan ni Yoshida si Isa na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang apartment. Sa isang parke sa tabi ng isang bangko humingi ng paumanhin si Isa para sa kanyang mga bastos na sinabi noong nakaraang araw. Pinalis ito ni Yoshida at umupo ang dalawa at nag-usap. Nag-usap muna sila tungkol sa unang pagkikita ni Yoshida sa kanyang kapatid. Ang paksa ay pagkatapos ay nagbago sa backstory ng pamilya ni Sayo na kinasasangkutan ng kanyang mga magulang at karamihan sa buhay kabataan ni Sayo hanggang sa kasalukuyan. Ipinagtapat ni Isa na maaaring si Yoshida ang kauna-unahang figure ng magulang na nagustuhan ni Sayo. Nagulat ito kay Yoshida nang yumuko si Isa bilang paggalang at nagpapasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Habang pinipigilan ni Yoshida ang papuri bilang walang espesyal sinabi ni Isa na ilang araw na lang ang natitira para manatili si Yoshida kay Sayo at patuloy itong nasa tabi niya. Bumalik sa apartment ni Yoshida ipinaalam kay Sayo ang tungkol sa pakikipag-usap ni Yoshida sa kanyang kapatid na pagkatapos ay napansin ang mga problemang idinulot niya sa kanilang dalawa at ang kanyang takot na umuwi. Gayunpaman napagtanto ni Sayo na kailangan niyang bumalik sa bahay at siguraduhing handa na siya. Kinabukasan nag-eavesdrop si Yuzoha kay Yoshida na nakikipag-usap sa isa pang katrabaho tungkol sa kung paano nag-overtime si Yoshida para tulungan siya sa ilan sa kanyang trabaho. Pagbalik sa bahay inabot ni Sayo kay Yoshida ang isang notebook na may iba't ibang recipe na nakasulat dito. Layunin nito na si Yoshida ang magluto ng mga pagkain para sa kanyang sarili sa halip na patuloy na pumunta sa convenience store upang bumili ng pagkain para sa kanyang sarili. Pinahahalagahan ni Yoshida ang damdamin at pinasalamatan siya nito. Sa trabaho kinabukasan inanyayahan ni Hashimoto si Yoshida na sabay na kumain ng tanghalian ngunit tumanggi siya dahil abala siya sa kanyang trabaho. Malungkot na tinanggihan ni Yoshida ang kanyang alok ipinayo ni Hashimoto na dapat magpahinga si Yoshida. Kaya naman sinabi ni Yoshida na kumukuha siya ng smoke break. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Hashimoto. Nang matapos ni Yoshida ang kanyang hapunan dinala ni Sayo si Yoshida sa lugar sa burol kung saan siya dinala ni Asami. Pagkatapos ay binanggit ni Sayo ang kanyang oras kasama si Asami doon at ang kanyang sariling pagmumuni-muni.
Nagpapasalamat din siya kay Yoshida sa pagtulong sa kanya na matanto ang mga pagkakamaling nagawa niya na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang anumang nakamamatay na pagkakamali. Para sa kanya bumuti ang kanyang buhay nang makilala niya si Yoshida ngunit desidido siyang harapin ang kanyang mga pagkakamali sa halip na manatili at tumakbo mula rito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Sayo na nais niyang patunayan ito upang mabuhay sa kanyang sarili balang araw at sa araw na siya ay umalis umaasa siyang pasayahin siya ni Yoshida. Upang iyon ipinangako ni Yoshida na gagawin ito. Sa break room ng trabaho ni Yoshida nag-usap sila Hashimoto Yuzoha at kung paano uuwi si Sayo sa susunod na araw. Iminungkahi ni Hashimoto na umuwi si Yoshida at gugulin ang natitirang oras sa kanya ngunit iminumungkahi ni Yuzoha na sundan siya pabalik sa Hokkaido. Gayunpaman tinanggihan ni Yoshida ang ideyang iyon bilang masyadong kakaiba ngunit sinabi ni Yuzoha na lahat ng ginawa niya sa buong oras ay kakaiba. Pagkatapos ay tinanong ni Yoshida kung ano ang mangyayari sa trabaho kung aalis siya ngunit tiniyak sa kanya ni Yuzoha na magiging ayos lang at sinuportahan siya ni Hashimoto. Pagkatapos ay binanggit ni Yoshida na sinusubukan ni Sayo na harapin ang kanyang mga problema ng mag-isa at ang pakikisangkot niya sa kanyang sitwasyon ay hindi makakatulong kahit kaunti. Sa kabilang banda sinabi ni Yuzoha na hindi mahalaga kung tumulong siya o hindi sa sitwasyon ni Sayo. Pagkatapos si Yoshida ay nakatanggap ng tawag mula kay Asami na nagtanong kay Yoshida kung alam niya kung nasaan si Sayo dahil hindi niya kinukuha ang kanyang telepono at hindi siya mahanap kahit saan. Sa pagkukusa sa sitwasyon iniulat ni Hashimoto sa kanilang superior na si Eri na masama ang pakiramdam nila ni Yoshida at nais nilang magpahinga sa natitirang araw. Naiintindihan ni Eri at pinayagan silang umalis. Bagamat may trabaho pa si Yoshida na kailangang gawin nagboluntaryo si Yuzoha na tapusin ito. Sa pagmamaneho sa highway sina Hashimoto at Yoshida ay nagkaroon ng puso sa puso tungkol sa damdamin ni Yoshida para kay Sayo. Higit sa lahat ito ay tungkol sa kung gaano ang pag-aalaga at pag-aalala ni Yoshida para kay Sayo dahil iyon lang ang nasa isip niya nitong huli. Nangungulit din si Hashimoto sa kanya dahil sa paglihis ng kanyang atensyon kay Sayo nitong mga nakaraang araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sa kalaunan nakipag-ugnayan si Eri kay Yoshida at dumating sila sa apartment ni Yoshida kung saan siya sina Asami at Sayo ay naghihintay sa kanya. Gusto pala ni Sayo na makita kung saan nagtatrabaho si Yoshida at gusto niyang maglakad pa uwi kasama niya. Mamaya ng gabing iyon tinanong ni Sayo kung maaari ba siyang matulog kasama si Yoshida dahil ito ang huling gabi niya doon kasama niya at pinapayagan niya ito. Pagpasok sa kama kasama siya sinabi ni Sayo kung paano iyon ang unang pagkakataon na naging malapit silang dalawa at nangako na hindi siya gagawa ng kakaiba. Gayunpaman pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang likod at nagtanong kung si Yoshida ang kanyang ama magiging isang normal na babae ba siya. Sa kabilang banda sinabi ni Yoshida na hindi siya ang kanyang ama isa lamang itong nagpapasok sa kanya sa loob ng kanyang apartment. Sumangayon si Sayo at binanggit na mabait at mainit ang lugar ngunit huminto sa kalagitnaan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yoshida na mayroon siyang huling sorpresa para kay Sayo at iyon ang susundan niya sa Hokkaido. Ang paghahayag ay namangha si Sayo habang tinatapik siya ni Yoshida sa kanyang ulo na nagsasabing siya ay malungkot na uuwi mag-isa kaya siya ay bantayan at makilala ang kanyang ina. Dahil doon niyakap ni Sayo si Yoshida at nagpasalamat sa kanya. Sa parking area sa labas lang ng apartment ni Yoshida niyakap ni Asami si Sayo habang nakatayo at nanunood sina Isa at Yoshida. Dahil doon binati ni Asami si Sayo ng good luck at sinabi ni Sayo na wala na siya papunta sa Hokkaido. Sa pamamagitan ng eroplano umupo si Yoshida sa tabi ni Sayo na nakahiga sa kanyang upuan at tinakpan niya ng kumot. Nagkomento si Isa kung paano siya nagulat na sinasamahan ni Yoshida kung sino ang nagsasabing gusto niyang sumama dahil gusto niyang suportahan siya para maging matapang siya. Higit pa rito dahil nanatili siya sa kanyang bahay ng matagal pakiramdam ni Yoshida ay tungkulin niyang ipaliwanag ito sa kanyang pamilya. Prangka sa pagsasalita binanggit ni Isa na maaaring mahirapan siyang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanilang ina ngunit sinabi nito na malaki ang maitutulong nito kay Sayo sa kanyang mental na kalagayan. Pagkatapos ay nagising si Sayo at nagtanong kung talagang sasama si Yoshida sa kanya na sinagot niya na ang eroplano ay nakaangat na at nasa himpapawid. Pagkatapos ay binanggit ni Isa na medyo may biyahe papunta sa kanilang destinasyon at kung gusto ni Yoshida na mag-back out mas mabuting gawin niya ito sa airport. Ngunit tuwirang tinatanggihan ni Yoshida ang mungkahing iyon. Napangiti si Sayo sa pagtanggi at tiniyak ni Yoshida kay Sayo na babantayan niya si Sayo hanggang sa huli.
Parehong nag-uusap sina Yoshida at Sayo tungkol sa kung paano nasisiyahan si Sayo sa pagsakay sa eroplano at kung paano siya hindi talaga madalas lumipad. Pagdating sa airport ang grupo ay hinatid sa Sapporo ng isang tsuper. Nagulat ito kay Yoshida nang maisip niyang nakatira sila sa Asahikawa. Ngunit idinetalye ni isa kung nasaan ang isang sangay ng kanyang kumpanya kung saan kailangan niyang mabilis na kunin ang isang bagay. Nang mapansin si Sayo na walang pagod na nakatingin sa labas ng bintana nagmumungkahi ang dalawa na magtagal ng magkasama at ang mungkahi ay nagpasaya kay Sayo ng kaunti. Kalaunan ay bumisita sila sa isang kafe at ibinunyag ni Sayo na hindi pa talaga siya nakakapunta sa isang kafe. Nang magdesisyon ang dalawa kung ano ang gusto nila nakuha ni Yoshida ang atensyon ng waitress at nag-order ng mainit na kape para sa kanyang sarili at si Sayo naman ay umorder ng green tea o. Sa sandaling iyon napansin ni Sayo ang isang pares ng mga batang babae na nakaupo sa labas sa isang bangko at nabanggit na hindi nagustuhan ng kanyang ina kapag siya ay umuwi ng huli pagkatapos ng klase. Sa paggawa nito parurusahan siya ng ina ni Sayo at hindi na magkakaroon ng oras si Sayo na pumunta sa isang kafe. Pagkatapos ay binanggit ni Sayo kung gaano siya kasaya na sa wakas ay makapasok siya sa isang kafe nang walang dahilan kasama si Yoshida. Medyo nasisiyahang marinig iyon tinanong ni Yoshida kung natatakot ba si Sayo na bumalik sa bahay at sumagot si Sayo na siya nga ngunit sinabi niya kung bakit sumama si Yoshida sa kanya upang makatulong sa pagiging natatakot. Ang kanilang mga inumin ay pagkatapos ay inihain at sila ay nasiyahan sa kanila. Pagsapit ng gabi hinatid ni isa sina Yoshida at Sayo sa Asahikawa Dairoko High School sa kahilingan ni Sayo. Sa lokasyon kapansin-pansing kinakabahan si Sayo at sinamahan ni Yoshida. Palusot ang dalawa sa loob ng school na umiiwas sa front gate dahil may mga kamera na nakalagay sa paligid. Bagamat sinabi ni Yoshida na sila ay karaniwang lumalabag sa bakuran ng paaralan gayunpaman sinabi ni Sayo na may nagawa siyang mas masahol pa kaysa doon. Dito inamin ni Yoshida na tama si Sayo sa puntong iyon. Sa loob ng paaralan sinabi ni Sayo bagamat natatakot na gusto niyang umakyat sa rooftop. Sa tuktok ng hagdanan patungo sa rooftop sinubukang buksan ni Sayo ang pinto ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Kaya naman dumaan siya sa malapit na bintana papunta sa bubong. Nanginginig sa takot hiniling ni Sayo si Yoshida na sumama sa kanya at pumayag si Yoshida. Kaagad nag-flashback si Sayo ng mga oras niya doon kasama si Yuko isa sa mga kaibigan ni Sayo na nagbuwis ng sariling buhay dahil sa pambubuli. Na isa sa mga dahilan kung bakit tumakas si Sayo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumipat sa bubong at lumuhad sa tabi ng bangko kung saan sila nakaupo noon ni Yuko. Nag-aalala tinanong ni Yoshida kung ayos lang si Sayo at tiniyak niya kay Yoshida na siya at ang mga detalye kung saan siya naruroon ay kung saan nagsimula ang lahat. Pagkatapos ay nagmadali si Sayo sa bakod na nakalagay sa paligid ng rooftop at isinumpa na wala ito doon at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Yuko. Hinawakan ni Yoshida ang kamay ni Sayo pagkatapos ay napansin ni Yoshida na dumudugo ito dahil sa kondisyon ng bakod at sinabi niya na hindi niya ito kasalanan. Sa kabilang banda sinabi ni Sayo na siya ang may kasalanan dahil hindi niya naprotektahan ng husto si Yuko at dapat ay nakahanap na si Yuko ng isa pang kaibigan na maaari. Gayunpaman sinagot ni Yoshida na kung hindi dahil sa pambubuli ayos lang sila at same time na gustong maging kaibigan ni Yuko. Mula roon ikinatuwiran ni Yoshida kay Sayo na hindi niya kasalanan iyon at kailangan niyang patawarin ang kanyang sarili kung hindi ay tuluyan na siyang maipit sa rooftop na iyon. Napaluha si Sayo at dumukot si Yoshida sa kanyang bulsa para kumuha ng panyo para panasan ang kanyang mga luha. Lumipas ang oras at parehong nakaupo sina Yoshida at Sayo sa bench sa rooftop at pinasalamatan ni Sayo si Yoshida sa pagsama sa kanya. Pagtayo isang hampas ng hangin ang humampa sa mukha ni Sayo at mahinahon niyang sinabi na makikita niya muli si Yuko minsan. Habang papaalis sa bakuran ng paaralan nangako si Sayo na bibili si Yoshida ng bagong panyo ngunit tinanggihan ni Yoshida ang alok na iyon at tinanong kung okay lang siya ngayon. Sumagot si Sayo na hindi ngunit pagkatapos ay marahan siyang tumayo sa harap ng paaralan at sinabing handa na siyang harapin ang kanyang ina. Bumalik ang dalawa sa sasakyan ni isa at nagmaneho sila patungo sa sambahayan ng Ojiwara kung saan pagpasok nila sa bahay agad na sinampal ng ina ni Sayo si Sayo sa mukha at pinagalitan siya sa pagkawala na naging sanhi ng mga masasakit na tsismis na kumalat tungkol sa kanya. Pumasok si isa at sinubukang mga tuwiran sa kanyang ina at ipinakilala si Yoshida bilang isang taong nag-aalaga kay Sayo sa mahabang panahon. Ang ina ni Sayo ay nanunuya sa katotohanang si Yoshida ay nag-aalaga kay Sayo sa mahabang panahon at lumayo.
Naiwan na nakatayo sa pasilyo sina Yoshida at Sayo ay dinala ni Isa sa silid kainan kung saan nakaupo silang lahat sa mesa at pinag-uusapan ang kanyang desisyon na tumakas sa bahay. Binanggit ng ina ni Sayo na mas maraming problema ang dinadala nito sa kanilang pamilya kaysa noong siya ay nasa bahay. Hindi sumagot si Sayo at nagpatuloy ng kaunti ang ina ni Sayo bago siya pinutol ni Sayo na sinasabing hindi man lang sinusubukan ng kanyang ina na intindihin. Pinalis ng ina ni Sayo ang komento ngunit tinanong ni Sayo kung naaalala ng kanyang ina ang sinabi niya sa kanya bago siya umalis ngunit hindi niya naalala. Ito ang nagpapatunay kay Sayo na walang pakialam o sinusubukan man lang siyang intindihin ng kanyang ina. Nagkomento kung paanong 5 minuto pa lang nakauwi si Sayo at nagrereklamo na siya at pagkatapos ay sinasabing umalis siya para lang madamay ang kanyang pamilya. Gayunpaman matatag na tinanggihan ni Sayo ang paniwala na iyon at sinabing ginawa niya ito upang lumayo sa ina na hindi kailanman sinubukang unawain siya at sinubukan siyang sisihin sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Yuko. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap sa pagitan ni Sayo at ng kanyang ina nagsimulang maunawaan ni Yoshida kung bakit iniwan ni Sayo ang kanyang pamilya noong una. Ang pag-uusap pagkatapos ay lumipat sa tungkol kay Yoshida kung saan si Sayo ay nagsasalita ng masama tungkol kay Yoshida at kung paano niya inalagaan si Sayo. Si Yoshida ay nagsasalita para sa kanyang sarili na nagsasabi na alam niya ang mga panganib ng pag-aalaga kay Sayo ngunit ang ina ni Sayo ay nagsasalita pa rin sa bastos at bastos na paraan sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Sayo na sinasabing paulit-ulit na pinapagalitan ng kanyang ina ang mga taong malapit kay Sayo at kinasusuklaman siya dahil dito. Pagkatapos ay ipinagtanggol niya si Yoshida na nagsasabing habang kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa paglayas hindi lamang siya tinulungan at inalagaan ni Yoshida ngunit binigyan din niya ito ng emosyonal na suporta. Ang ina ni Sayo pagkatapos ay nagpatuloy sa isang rant at sinabi na hindi niya dapat ipanganak si Sayo. Pagkatapos ng paghinto ng lahat ng tao sa silid na paiyak si Sayo at halos ihagis ni Yoshida ang kanyang tsaa sa ina ni Sayo ngunit pinigilan ang sarili at ininom ito sa halip. Pagkatapos ay ikinwento ni Yoshida kung paano niya halos ihagis ang kanyang tasa sa ina ni Sayo ngunit hindi na niya napansin ang dalawang magkaibang damdamin sa loob niya. Yaong pagiging isa sa galit at isa pa sa pagiging mahinahon na parehong nagbabalanse sa isa't isa. Pinag-iisipan din niya kung paano hindi pinipili ng mga tao na ipanganak at kung paano sila natutong maging responsable sa kanilang sarili habang sila ay lumalaki. Sa pagsasalita kung ano ang pinag-isipan lang niya ipinahayag din ni Yoshida na gusto niyang alagaan si Sayo hanggang sa pagtanda nito ngunit sinabi rin niyang hindi niya magagawa iyon at hindi niya responsibilidad na gawin iyon kundi ang ina ni Sayo. Pagkatapos ay bumaba si Yoshida sa kanyang upuan at nagpatira pa sa ina ni Sayo nakikiusap sa kanya na alagaan niya si Sayo hanggang sa kanyang pagtanda. Naguguluhan ang ina ni Sayo na gagawin iyon ng isang estranghero para sa kanya at sa kanyang pagtataka pinakiusapan siya ni Isa. Dahil sa pagmamakaawa nilang dalawa na alagaan niyang muli si Sayo nagkaroon ng nervous breakdown ang nanay ni Sayo at parehong naghihintay sa labas ng bahay sina Yoshida at Sayo. Sa labas ng bahay umiiyak si Yoshida at sinabi na ang marinig ang sinabi ng kanyang ina na hindi na niya dapat siya isinilang ay mas masama kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat ay nagalit si Sayo sa kanyang ina dahil dito ngunit binanggit ni Sayo na gusto niyang magalit ngunit ginawa muna niya ito at lumuluhang nagpasalamat sa kanya para dito. Ang dalawa ay nagsimulang umiyak ng magkasama at kalaunan ay pareho silang nasisiyahan sa tanawin ng magandang kalangitan sa gabi. Pagkatapos ay binanggit ni Sayo na nang lumuhad si Yoshida sa kanyang ina nadaman niya na parang pinatawad siya. Hinawakan ng kamay ni Yoshida sinabi ni Sayo na ayos lang magiging maayos na siya mag-isa mula ngayon. Napapanatag sa sinabi ni Sayo sinabi ni Yoshida na naiintindihan niya at hinawakan niya ang kamay nito habang binabati ang kabutihan sa kanya. Nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa inisip ni Yoshida ang universo at kung paano niya nakilala si Sayo hanggang sa makipagkita si Isa sa kanila at ipaalam sa kanila ang napag-usapan nila ni Sayo at ng kanyang ina. Makakapag-stay si Sayo sa bahay hanggang sa makagraduate at hanggat hindi siya nagdudulot ng gulo hindi siya guguluhin ng nanay ni Sayo. Sinabi rin ni Isa na malaki ang impluwensya ni Yoshida sa desisyon ng kanilang ina. Napansin din niya ang kanyang inggit kay Yoshida na nagmamakaawa sa kanyang ina na kunin si Sayo at gawin ito sa paraang nagpapatibay na sinadya niya ito. Bago magretiro para sa gabi tinanong ni Yoshida kung maaari niyang makausap muli ang ina ni Sayo at pinayagan ito ni Isa. Bumalik sa loob ng bahay humingi ng paumanhin si Yoshida para sa kanyang pagsambulat kanina at ang ina ni Sayo ay tinapos ito bilang huli na.
Tinanong niya kung talagang wala siyang ginawa kay Sayo na mariin niyang itinanggi. Nang tanungin siya nito kung bakit malayo ang mararating niya para sa kanya, ang sagot niya ay dahil nakilala niya ito noong araw na iyon sa sandaling iyon at iyon lang ang dahilan. Pagkatapos ay sinabi ng ina ni Sayo na pag-uusapan niya ang mga bagay-bagay kay Sayo at dapat bumalik si Yoshide sa Tokyo sa susunod na araw. Pagkalabas ng silid kainan kung saan nakausap niya ang ina ni Sayo, nakita ni Yoshide si Sayo na nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid na si Ise sa hagdanan. Nilampasan niya si Yoshide at sinabing gusto niyang kausapin ang kanyang ina sa susunod at nang pumasok siya sa silid humingi ng tawad si Sayo sa kanyang ina para sa gulo na naidulot niya at nagpatira pa sa kanya. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng pagkalito sa ina ni Sayo dahil inamin ni Sayo na ang kanyang nabuong pagkabigo para sa kanya ay naging dahilan upang siya ay tumakas kahit na nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang ina at kapatid. Muli humingi ng paumanhin si Sayo at nagpatira pa sa kanyang ina na tumangging humingi ng tawad bilang kapalit. Gayunpaman binanggit ni Sayo kung paano siya binago ng kanyang pribadong pagpupulong kay Yoshide at tinanong kung siya ba talaga ang nag-iisang magulang ni Sayo. Emosyonal at maluhaluhang sagot ni Sayo, oo. Dahil dito sinabi ng nanay ni Sayo na kailangan niyang tapusin ang kanyang oras sa pag-aaral na 1 taon na lang niyang pipigilan at kapag natapos na siya maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Sa sandaling umalis ang kanyang ina sa silid, nagpasalamat si Sayo at pagkatapos ay nakipag-usap kay Yoshide tungkol sa kung paano niya nagawang makipag-usap ng mahinahon sa kanyang ina sa unang pagkakataon. Dahil doon pinuri ni Yoshide si Sayo habang nakikinig si Ise sa pag-uusap nila. Pagkatapos inihanda ni Yoshide ang sarili para matulog at kapag nakatulog na siya nahihirapan siyang matulog. Sa kalaunan sinamahan siya ni Sayo dahil gusto niyang gugulin ang kanilang huling araw na magkasama sa kama kasama ang isa't isa. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagiging mabuhay ni Sayo nang wala siya at habang ayaw ni Sayo na matapos ang kanilang oras, tiwala si Yoshide na magiging maayos siya. Ang pag-uusap pagkatapos ay nagbago sa isang mature na kahilingan, samantalang si Sayo ay nagtanong kung maaari niyang mahalin si Yoshide para sa kapakanan ng mga inapo. Gayunpaman muli tumanggi si Yoshide na tanggapin ito dahil sinabi niyang gumugol sila ng higit sa kalahating taon na magkasama hindi bilang magkasintahan o pamilya. Iyon sa sarili ay sapat na upang mapanatili ang alaala ng kanilang pagsasama. Naiiyak na naman niyakap ni Sayo si Yoshide habang sinasabing iyakin si Sayo. Pagkatapos ay tinanong ni Sayo si Yoshide kung gusto niyang hawakan ang kanyang dibdib, gayunpaman tumanggi si Yoshide. Nang maglaon habang mahimbing na natutulog si Sayo sa kama, pinapanood ni Yoshide ang kanyang pagtulog habang nakaupo sa isang upuan. Kinabukasan ibinaba si Yoshide sa paliparan ng Hokkaido ni Ise at Sayo. Sa isang terminal na paraan hiniling ni Ise kay Sayo na magpatuloy at payagan siyang makausap ng kaunti si Yoshide at tinanggap niya ito. Mag-isang magkasama iniabot ni Ise kay Yoshide ang isang sobra na puno ng pera para sa pamasahe sa eroplano. Gayunpaman tumanggi si Yoshide na tanggapin ito dahil binayaran na ni Ise ang kanyang mga tiket sa eroplano. Sa kabilang banda nagpumilit pa rin si Ise ngunit tumanggi pa rin si Yoshide at nagmumungkahi na gamitin niya ang pera para ibili si Sayo ng mga bagong damit. Sa pag-unawa sa damdamin ni Yoshide tinanong ni Ise kung gusto niya si Sayo. Upang iyon itinanggi ito ni Yoshide na nagsasabing gusto niya ang mga matatandang babae na naiintindihan ni Ise. Pagkatapos ay sinabi ni Ise na kung hindi siya nalasing o umuwi ng mas maaga kaysa sa balak niya, hindi niya makikilala ang kanyang kapatid na babae. Dahil doon taos-pusong nagpapasalamat si Ise kay Yoshide. Nagkamayan ang dalawa at naghiwalay ng landas. Sa may terminal gate nakipag-usap sandali si Yoshide kay Sayo tungkol sa napag-usapan nila ng kanyang kapatid. Nang may sakay na ngayon ang anunsyo ng eroplano ni Yoshide, sinubukan ni Yoshide na makipaghiwalay kay Sayo ngunit pinigilan niya ito, ipinagtapat na natutuwa siyang tumakas siya sa bahay. Dahil kung hindi niya nakilala si Yoshide noong una. At pagkatapos marinig ito sinabi ni Yoshide na natutuwa siya na nakilala niya rin siya. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Sayo ang kanyang pagmamahal kay Yoshide ngunit sinabi niya na gusto niya ang mga matatandang babae. Gayunpaman pinupuri ni Yoshide ang kanyang hitsura ngunit ipinagtapat na hindi niya ito nakikita sa parehong paraan na nararamdaman niya para sa kanya. Nagtatanong kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon kapag mas matanda na siya. Sinabi ni Yoshide na matanda na siya para sa kanya noon at nagmumungkahi na ilagay niya sa isang kahon ang mga alaala ng kanilang panahon upang mabuhay ang kanyang bagong buhay.
Maluhaluhang binanggit ni Sayo na hindi sapat ang laki ng isang kahon para maglaman ng mahahalagang alaala niya kasama siya at pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay ni Yoshida at nangako na balang araw ay magkikita silang muli. Kinilala ito ni Yoshida at nagsimulang umiyak si Sayo dahil dito. Dahil doon naghiwalay ang dalawa at sumakay si Yoshida sa kanyang eroplano at bumalik si Sayo sa kotse ng kanyang kapatid. Nang gabing iyon sa apartment ni Yoshida nakita ni Yoshida ang isang espesyal na tala na iniwan ni Sayo pati na rin ang isang button-up shirt na isinuot niya na may pabango at ang kanyang sariling recipe book. Sa paniniwalang hindi na niya kailangang gamitin ang libro sinubukan ni Yoshida na magluto ng sarili niyang miso soup. Ngunit kapag natikman niya ito nagkomento siya kung gaano ito kasama at nabigo itong ihambing sa kay Sayo. Napaluha na paatras si Yoshida at sinabing hindi siya okay. Lumipas ang 2 taon at tinulungan ni Yoshida sa trabaho ang kanyang katrabaho na si Yuzoha na suriin ang ilang mga dokumentong nahihirapan siya. Sa lumalabas si Yuzoha na ngayon ang pinuno ng isang malaking proyekto na nagpapasaya kay Yoshida dahil siya ay isang big-time na slacker at sa loob ng 2 taon siya ay nagbago ng husto. Pagkatapos ay lumapit si Eri sa grupo at nag-alok na isama silang lahat sa hapunan bilang pagdiriwang ng proyekto ni Yuzoha. Gayunpaman tumanggi si Yoshida dahil mayroon siyang mga naunang pangako na iintindihan ni Eri ngunit binanggit ni Yuzoha na may utang si Yoshida sa kanya na ikinalitaw niya. Noong gabing iyon habang naglalakad pauwi kausap ni Yoshida sa telepono si Asami at pagkatapos ay nakita niyang nakaupo si Sayo sa tabi ng poste ng lampara kung saan siya unang natagpuan. Ang dalawa pagkatapos ay gumawa ng isang maikling reenactment noong una silang nagkita sa isa't isa.